Siya si Mu, ang kauna-unahang naging tao mula sa pagiging unggoy at naging Diyos. 3 milyong taon siyang nangaso, nag-evolve, at lumakas ng husto hanggang sa maging immortal. Sobrang lakas niya kaya sa pagpadyak lang, nayayanig na ang buong planeta. Ramdam ng mga demonyo sa kabilang panig ng mundo ang epekto nito. Ang problema lang niya ngayon ay sobrang nababagot na siya, kaya napagpasyahan niyang lumipat sa ibang mundo. Sinubukan pa nga siyang pigilan ng assistant niyang si Dragonling na iwan ang lahat. Pero walang makakapigil sa kanya, kaya binaliwala niya ang mahika at tumakas sa sarili niyang mundo. Samantala, sa Earth, inubos ng isang bata ang buong buhay niya kakanood ng isekai harem. Nabaliw ang bata sa pag-aakalang masusumon siya at tumalon mula sa isang building. Ang resulta, namatay siya sa katangahan. Pero swerte niya dahil pinili ni Mu Xiaobei ang katawan niya at ganoon nakarating ang bata sa ibang mundo. Akala ng bata makakahanap siya ng harem, pero isang dambuhalang dragon ang tumambad sa kanya. Sa wakas ay dumating na si Mu sa maliit na Earth sa loob ng katawan ng bata. Ang napiling bata ay si Liho, isang 17 anyos na nagpakamatay, kaya paggising niya ay bugbog sarado na agad ang katawan. Ang una niyang ginawa ay bumalik sa base. Habang inaalala ang nakaraan ni Lee para malaman kung anong klaseng buhay ito, nalaman ni Mu na mahirap, nag-iisa, at binubuli ng isang siga sa school ang bata. Imbes na maawa, na-excite pa siya kasi may nahanap siyang pwedeng suntukin. Nang subukan niya ang mga braso niya, muntik na siyang himatayin sa sakit, at tuwang-tuwa ang loko dahil may naramdaman na rin siya sa wakas. Kinabukasan, pumasok si Mu sa school ni Lee, at ang una niyang ginawa ay hanapin ang bully para makipag-upakan. Nang masuntok siya sa mukha, nabaliw siya sa tuwa. Nang gumanti ng suntok si Mu, tuluyang nadurog ang sarili niyang braso. Doon niya na-realize na hamak na mas mahina ang katawang ito kaysa sa orihinal niya. Dahil alam niyang hindi niya magagamit ang kalamnan sa kanyang braso, binti, o kahit mahika, naisipan niyang gamitin ang pinakamatigas niyang buto, ang kanyang bungo. At sa ganitong paraan, na-knockout niya ang bully gamit ang ulo niya. Gulat na gulat ang buong klase habang binivideo ang nangyayari. Walang nag-akalang mapapatumba ni Liho ang senior na naghahasik ng lagim sa lahat. Lumuhod ang bida, kinagat ang tainga ng bully, at idinura ito. Sa mundo niya, isa yung tanda ng paggalang. Pero sa Earth, malinaw na kanibalismo iyon. Kinalagkad ng guro si Mu papuntang principal's office, at sa sobrang galit, muntik na siyang hampasin ng binder. Pero nang makita niyang tuwang-tuwa si Mu at atat na atat masaktan, gawin mo. Napaatras ang guro at tinawagan ang kanyang mga magulang. Napaaga ang uwi ni Mu nang hindi man lang naintindihan ang mga patakaran, kaya inisip na lang niyang kailangan niyang bumalik sa base at mag-ensayo. Ang nakakapagtaka lang, walang mana sa Earth. Pero dahil isang Diyos ang lokong ito, siya lang sa buong planeta ang nakakagamit ng mahika. Pag-uwi niya, humiga siya para magpahinga. Pagkatapos ay bumalik siya sa sarili niyang mundo para tingnan kung ano nang nangyayari doon kahit wala siya. Agad niyang nakita si Liho na sinasakal si Yongyong. Gusto ng batang tumakas papunta sa ibang planeta at gamitin ang dragon para sakupin ang mundo, pero hinawakan siya ni Mu gamit ang isang lumulutang na kamay at kinaladkad papunta kay Lucifer, ang pangalawa sa pinakamalakas na Diyos. Tahimik na nag-aasikaso ng sariling mundo si Lucifer nang biglang sumulpot si Mu at sinabing itatapon niya ang bata sa dimensyon nito. Sinubukan siyang pigilan ni Lucifer, pero nilinaw ni Mu na hindi siya nanghihingi ng permiso. At kung ayaw niya, pwede niya siyang subukang pigilan. Literal na pinunit ng loko ang mundo ni Elmer at itinapon si Lee diretso sa bagong dimensyong iyon. Pagkaalis ng baliw na si Mu, nagngingit-ngit sa galit si Lucifer sa ginawang panghihimasok. Pero dahil nabugbog na siya nito dati, nanahimik na lang siya at walang ginawa. Pagbalik sa planetang Earth, nagising na punong-puno ng galit ang bully na binugbog ng bida at tinawagan ang isang kaibigang propesyonal na manlalaban para durugin si Mu. Pagbalik ni Mu sa katawan niya sa Earth, nagising siya sa isang ospital na nanghihina at walang enerhiya. Dahil walang kinain ang bata, nahimatay na lang ang katawan sa gutom at iniligtas siya ng kaibigan ni Lee. Noon din ay sinimulan niyang tanungin ang babae para malaman ang lahat tungkol sa Earth. Pagkalabas niya sa ospital, dumiretso siya sa ensayo para palakasin ang payatot na katawang ito. Medyo nalilito siya dahil sa mundo niya, nag-ensayo siya sa pamamagitan ng pagbubuhat ng mga bato. Pero sa Earth, iba ang paraan ng pag-ensayo. Bigla na lang may tumamang bato sa likod niya. Ang bully na naman, na sa pagkakataong ito ay kasama ang pinsan niyang si Kwak Dejong. Pinulot ni Mu ang batong iyon mula sa lupa at sinuntok ng malakas ang basag ng ilong ng bata. Kakalabas lang niya ng ospital, pero heto at babalik na naman siya nang nakahiga sa stretcher. Humarap si Mu kay Kwak nang may nakakabaliw ng ngiti. Samantala, sa banal na kaharian, oras na para sa regular na pulong ng mga Diyos, pero hindi sumipot ang bida. Kinakabahang sinubukan ng kaisa-isa niyang assistant na si Yongyong na ihatid ang kanyang mensahe, pero pinutol siya ni Lucifer. Pinandilatan ng mata at tinanong kung bakit akala ng isang assistant ay may karapatan siyang maunang magsalita sa pulong ng mga Diyos. Sa sobrang kaba, nagpaliwanag si Yongyong na nandun lang siya para magbasa ng sulat at hindi para mabastos, bago pinilit ang sarili na magpatuloy. Gaya ng dati, simple lang ang mensahe ni Mu. Sabihan daw siya kung may makakahanap ng karapat-dapat na kalaban.
Iyon lang. Hinampas ni Lucifer ang mesa. Bilang pangalawa sa pinakamalakas na Diyos, sawang-sawa na siya sa bida na ginagawa ang kahit anong gusto nito, hindi uma-attend ng mga pulong, at binabaliwala ang lahat. Hindi lang si Lucifer ang nakakaramdam ng ganyan. Sang-ayon ang karamihan sa mga Diyos, pero nananahimik lang sila. Sinabi niyang kaya may ganitong pulong ay para mapanatiling matatag at ligtas ang kanilang mundo. Sumang-ayon ang Archer God, ang pangatlo sa pinakamalakas, na kung may mangyaring kakaiba, aayusin nila ito gaya ng nakasanayan na nila. Hinampas ulit ni Lucifer ang mesa at isinigaw na ginagawang laro lang ni Mu ang lahat at inilalagay sa kapahamakan ang kanilang mga mundo. Ang malala pa, kapag nakikialam ang bida, mas pinapalala niya lang ang sitwasyon. Para patunayan ito, humarap si Lucifer sa Cyclops God, na pangsyam sa ranggo, at tinanong kung natatandaan pa ba nito ang ginawa niya noong muntik nang masira ang planeta nito 1,000 taon na ang nakararaan. Isang dambuhalang nilalang mula sa kawalan na kasing laki mismo ng mundo ang nagsimulang sumira rito, hanggang sa may isang bagay na sumabog at bumasag dito ng pira-piraso. Si Mu, nakangiti, namumula ang mukha, at masayang nakipaglaban, at pinatay ito agad. Sinabi ni Lucifer na ang pinsala pagkatapos noon ay kasalanan ng bida, at kung nakipagtulungan sana siya sa ibang Diyos imbes na sumugod ng mag-isa, wala sanang namatay. Sinabi ni Lucifer na hindi nila pwedeng hayaan na lang ang isang walang kwentang Diyos na paglaruan ang mga mundo nila. Sa kabilang banda, nanatiling tahimik si Yongyong. Hindi niya maipagtanggol si Mu, kaya umaasa na lang siyang babalik ang Panginoon niya bago pa lumala ang lahat. Pagbalik sa Earth, nag-umpisa na naman ang binugbog na bully at binalaan ang bida na pagsisisihan niya ito kapag nakaharap niya ang pinsan niyang boksingero. Nagtataka ang pinsan. Nakita niya ang bilis nito at tinanong kung nag-ensayo ba siya ng sports o martial arts. Binaliwala lang ito ng bida at sinabing hindi. Hilig niya lang talaga ang makipag-away. Dahil dito, minaliit siya ni Haiyaong bilang isang arogante at pasaway na bata. Pumorma si Haiyaong at sinabing handa na siya. Pagkatapos ay naisipan niyang mauna ng kumilos, sumugod para subukan kung hanggang salita lang ba si Mu, at nagpaulan ng isang malinis na unang suntok sa mukha ng bida. Tumama ang suntok pero may naramdaman siyang mali. Bilang boksingero, agad na napansin ni Haiyaong kung gaano kakatwa na hindi man lang gumalaw si Mu. Kitang-kita nitong paparating ang suntok, pero lagi talagang nagpapabugbog muna ang bida. Ganyan siya magsimula ng laban. Gamit ang nakakatakot na ngiting iyon, nagtanong ang bida, suntukan ba ang paborito mo? Nag-atubili si Haiyaong. Pagkatapos ay ginaya ni Mu ang porma niya at sumugod. Akala ni Haiyaong ay isa lang itong tangang panggagaya, sinangga niya ang suntok, pero napaatras pa rin siya ng malakas. Hindi siya makapaniwalang napakalakas sumuntok ng payatot na batang ito, habang lalo lang na-excite si Mu. Bago pa man tumama ang suntok, tinuod niya ang kanyang braso ng buong lakas. Pakiramdam niya parang napupunit ang braso niya, pero wala siyang pakialam. Mas nagiging masaya ang lahat kapag may sakit. Sa anyo niyang Diyos, hindi man lang iyon maiparamdam sa kanya ng mga dati niyang kalaban. Hinubad niya ang kanyang sinturon at ibinalot sa kamao para maprotektahan ang kamay dahil mabagal maghilom ang katawang ito. Sinabi ng bully sa paligid na hindi ito patas, pero walang pakialam si Muon at Yaong. Sumugod ulit si Yaong. Nagpakawala siya ng mabilis na left-right combo, walang tigil sa pagsuntok para pabagsakin siya. Habang nakadepensa, pinag-aralan ni Mu ang galaw at nakitang mabilis at matalas ito, pero madaling basahin. Walang kahirap-hirap na nagsimulang umiwas ang bida. Sinubukan ni Heongyang na ibahin ang atake, pero hindi lang basta sumalag ang ense. Sinuntok niya ang braso ni Heongyang sa gitna ng pag-amba nito. Inabot muna ng ilang saglit bago naintindihan ni Yaong ang nangyari, bago siya nagsimulang sumigaw. Nanonood si Mu na natutuwa, na pagtantong talagang magkamag-anak si Yaong at ang batang yon mula sa klase ni Lee. Masyadong madrama ang dalawang to. Hindi na siya naghintay pa. Sinundan niya ito ng isa pang mabilis na suntok at pinabagsak si Yaong, habang gulat na nakatingin lang ang pinsan nito. Sumigla si Mu na parang gusto pa ng isa pang round at sinabing oras na para pagbayaran nila ang lahat ng gulo dahil hindi ito ang unang beses na kinalaban nila siya. Alam ng bully na nagmamatapang kanina na tapos na ang lahat ng bumagsak si Haiyongyang. Naglakad papalapit ang bida para tapusin ito. Nang malapitan, nakita niyang sobrang takot nang lumaban ang lalaki at walang kwenta ang bugbugin ang ganitong tao. Napansin ng bully ang saglit na pagtigil na iyon at umasang makakaligtas siya kung magkukunwari siyang takot at sasabihing ayaw niya ng gulo, pero huli na ang lahat. Bago pa siya makapagsalita, mabilis na sinuntok ni Mu ang kanyang mukha, tapos ay ibinuhos na niya ang lahat, walang tigil siyang binugbog hanggang sa mamaga ang mukha at katawan ng lalaki. Tinapos ito ni Mu gamit ang isang malakas na tuhod sa mukha at sa wakas ay nakaramdam ng pagkakontento. Pinuri pa niya ito sa hindi pagsuko kahit na wala naman talaga itong laban. Dahil tumba na ang dalawa, umalis na ang NC matapos nitong iwan ang marka niya sa boksingero. Nakahiga ang bully doon habang binubulong ang pangalan ni Mu at tinatawag siyang isang baliw na gago. Umuwi siyang maganda ang pakiramdam. Halos araw-araw na siyang nakikipag-away. Gayunpaman, patuloy siyang pinapahirapan ng mahinang katawang ito. Para mapanatili ang pananabik,
nagpasya siyang bumalik sa kaharian ng mga Diyos at kunin ang pinaihanda niya kay Yang Yang, pero sa pagkakataong ito, walang nangyari. Nakaupo lang si Mu at naghihintay. Ilang araw ang nakalipas, sa teritoryo ni Lucifer, patuloy na binabaliwala ng bida si Lucifer at labas-masok kung kailan niya gusto nang hindi namamalayang tinutulak na niya ito sa hangganan. Pabalik, tinanong ni Yang Yang kung kumusta ang Earth. Sinabi ni Mu na nagustuhan niya ito, pero mahina ang katawang tao niya, bago sinabihan ang kanyang assistant na maghanap ng recovery orb para mas mabilis gumaling ang katawan niya sa Earth. May isang problema. Pangkaraniwan lang ang mga magic item sa Elmer at sa ilan pang mundo ni Lucifer dahil maraming mana sa mga lugar na yon. Sa Earth, lumilitaw lang ang mga ito sa pamamagitan ng basbas ng Diyos o swerte, kaya sobrang bihira ng mga ito. Iilan lang sa kasaysayan ang nakagamit nito, at tinrato ng mga tao ang mga taong yon bilang mga Diyos. Kahit na ganoon, nangako si Yongyang na ihahanda niya ang recovery orb sa susunod na pagbabalik ni Mu sa kaharian ng mga Diyos. Pagdating nila, pinaalalahanan ni Yongyang ang NC tungkol sa pulong ng mga Diyos, at kaswal itong may kinuha mula sa kanyang bulsa. Sinasabing inihanda niya ito dahil sa dami ng reklamo. Isa lang itong maliit na liham. Alam na natin kung ano ang nakasulat. Pagkaabot nito, naglakad si Mu papunta sa maliit na modelo ng Earth at ipinatong ang kanyang kamay para bumalik kay Lee. Wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa isang maliit na demonyong nagmamasid mula sa itaas at nag-uulat ng lahat sa pinakamalaking kalaban ng bida. Pagbalik sa kasalukuyan, napagtanto ni Lucifer ang lahat. Hindi niya alam ang buong plano ng NC, pero sigurado siyang walang laman ang katawan nito, at ang hindi pagdalo sa pulong ay nangangahulugang mawawala si Mu sa kaharian ng mga Diyos ng ilang panahon. Tapos ay naisip niya, ito na ang kanyang pagkakataon, isang beses sa 1,000 taong tsansa para maghiganti, at sinunggaban niya ito. Walang sabing ginamit ni Lucifer ang life taxidermy para alisin ang tanging humahadlang sa pagitan nilang dalawa. Nabuo sa itaas ni Yongyang ang mga lilang kidlat na hugis sibat, pero mabilis siyang nakakilos, tumalon patalikod at iniwasan ang bawat atake sa isang iglap, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Handa nang lumaban. Humingi ng sagot si Yongyang. Ano to Lucifer? Nagdedeklara ka ba talaga ng digmaan laban kay Mu, ang Diyos ng Earth? Si Lucifer, siguradong wala rito ang bida para pigilan siya, ay tumayo at sinabing siya mismo ang tatanggal sa pagkadyos ng NC. Seryoso siya sa bawat salitang binitiwan niya. Isa itong opisyal na pagdeklara ng digmaan. Hindi nag-atubili si Yongyang. Siniksik niya ang hininga niyang apoy sa isang manipis na beam at ipinutok ito ng diretsyo kay Lucifer. Madali itong naiwasan ni Lucifer. Tumagos ang pagsabog sa buong kaharian at sumabog sa kabilang dulo ng may matinding lakas. Naglabas ang Diyos ang Archer ng protective aura para protektahan ang iba pang Diyos sa pulong. Hindi man lang natinag si Lucifer. Nang makitang pumalya ang kanyang unang atake, ginamit ni Yongyang ang kanyang ultimate polymorph release. Lumaki at nag-transform ang kanyang katawan. Ibinubuhos niya ang lahat para protektahan ang kanyang amo. Bumuntong hininga ang Diyos ang Archer at nagpasyang aalis na siya. Hindi na angkop ang lugar na ito para sa isang maayos na banal na pagpupulong. Nang paalis na siya, tinawag siya ni Lucifer at tinanong kung saang panig siya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sumagot na neutral siya, wala kay Mu o Lucifer. Sinabi ni Lucifer na ayos lang yon basta't huwag siyang makikialam. Tapos ay tinanong niya ang ibang mga Diyos kung may tumututol sa pagpapatalsik sa kanya. Walang ni isa ang sumagot. Binalaan siya ni Yang Yang na buhay pa rin na walang binatbat si Lucifer sa Diyos, ang bida. Ngumisi lang si Lucifer at sinabing alam niyang wala rito si Mu. Namumuhay siya sa isang mahinang katawang tao sa Earth. Nagulat si Yang Yang dito. Akala niya ay siya lang ang nakakaalam at ngayon ay malinaw na kung bakit pinili ni Lucifer na maghimagsik. Nang wala nang natitira, gumawa si Yongyang ng huling sorpresang atake. Inihampas niya ang buntot niya kay Lucifer, pero nakaiwas si Lucifer at hiniwa ang buntot niya ng pira-piraso. Pero hindi niya ito pinatay. Kung mananatiling buhay ang assistant ni Mu, magagamit ito para mahanap ang NC sa Earth sa katawang tao na iyon at sa wakas ay makaganti sa lahat ng kahihiyan. Tumawa si Lucifer habang nauubo ng dugo at nanginginig si Yongyang. Walang kalaban-laban. Balik sa Earth, puno ng pasa si Yongyang at sinisigawan siya ng kanyang coach dahil nakipag-away siya sa kalsada. Napilitan siyang magpagaling ng matagal bago ang malalaking laban niya at doon lang siya pinaalis. Habang paalis, isinisisi niya kay Lee ang lahat habang papasok naman si Kang. Nakita ni Kang ang lagay niya at tinanong kung anong nangyari. Hindi maamin ni Yongyang na binugbog siya ng isang payat na lalaki. At dahil isa si Kang sa pinakamagaling na boksinggero sa bansa, ginalingan niya ang pag-arte at nagsinungaling. Sinabi niyang nakialam siya para iligtas ang kapatid niya sa mga bully, at pinagtulungan siya ng mga ito. Naglakad lang si Kang na walang masyadong reaksyon, sinabing kasalanan niya ito, at sinabihan siyang mag-inat lalo na at may paparating na mga laban. Tapos ay umalis na siya bago huminto nang tawagin siya ni Kang. Napala, naniwala talaga sa kanya si Kang at tinanong kung sinong may gawa nito. Samantala, sinusubukan pa ring intindihin ni Mu kung bakit hindi siya makabalik sa tunay niyang katawan.
Ang tanging sagot dito ay malubhang napinsala ang orihinal niyang katawan, pero pakiramdam niya ay mali iyon. Binabantayan ito ni Yongyang, at hindi dapat madaling saktan ang tunay na katawan ni Mu. Tapos may isa pa siyang naisip. Paano kung nagkaisa ang mga Diyos at sumugod? Napatalon siya sa gulat. Kung totoo iyon, kailangan na niyang kumilos, pero wala siyang ideya kung paano, at lalo lang itong nagpagalit sa kanya, gigil sa isiping gumamit ng mga maruming taktika ang mga Diyos na iyon, dahil ayaw siyang harapin ng harapan. Ang kanyang mga unan ang nakatanggap ng pambubugbog, at sa isip niya, sumumpa siyang gagawin niya silang lahat na nilaga kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Pagkatapos ay pinilit niya ang sariling kumalma. Pinaalalahanan niya ang sarili na hindi madaling pabagsakin si Yongyang kahit laban sa isang grupo. Kung hindi niya matutulungan ang totoong katawan niya ngayon, palalakasin na lang niya ang katawang ito. Kaya bumalik siya sa pag-ensayo at pinagana ang kanyang abis sa unang pagkakataon. Matindi ang hapdi nito, at sa hindi malamang dahilan ay mas na-enjoy pa niya ito. Nakatitig lang ang mga tao sa paligid, at siguradong iniisip nilang nasisiraan na siya ng bait. Sa gitna ng kanyang pag-ensayo, biglang may tumawag sa pangalan niya, kaya siya nadulas at bumagsak ng malakas sa sahig. Ang class president pala, inis na inis dahil ilang araw na siyang hindi pumapasok. Naupo sila sa isang bench, at nagkibit-balikat lang si Mo, tapos nagtanong kung bakit pa siya papasok kung hindi naman siya makakapag-ensayo roon. Tinanong siya nito kung bakit siya nag-ensayo ng sobra, at sinabi niyang gusto niyang lumakas. Tapos tinanong ulit nito kung bakit niya gusto yon, at mumiti siya para mas makalaban siya ng maayos at makaharap ang mas malalakas na kalaban. Mula roon, ilang oras siyang nagdadaldal tungkol sa pag-ensayo sa laban habang nakikinig lang ang babae, at tahimik na nagdesisyong baliw na talaga siya. Kaya sumubok ang babae ng ibang paraan. Ano pang silbi ng pagpapalakas kung wala ka namang makakalaban? Pumasok ka na lang, makipagkilala, at magsimula ng gulo. Makakahanap ka ng napakaraming makakalaban doon. Umalis siya, at napagtanto ni Mu na may punto talaga ang sinabi nito. Pagkatapos ng ginawa niya sa mga bully na iyon, hindi na sila lalapit sa kanya. Sa unang pagkakataon, naisip niya talagang bumalik sa pag-aaral. Sakto naman, isang nakamaskarang lalaki ang lumitaw sa likuran niya at tinawag ang pangalan niya. Hindi sumagot si Mu. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin nito. Lumingon siyang nakahinga ng maluwag, handang-handa na para sa unang tira. Ang mundo nga talaga ang pinakamaganda, sabi niya. Nung 15 anyos pa lang si Kang at nagsisimula pa lang gumawa ng pangalan sa boxing, isang balerina ang ate niya. Sinuportahan siya ni Kang sa abot ng kanyang makakaya. Normal ang lahat hanggang sa may isang baliw na nagsimulang istalk ang ate ni Kang, at mas lumala ang pagiging obsessed nito. Hanggang sa isang gabi, sinundan niya ito sa isang eskinita at sinubukang gumawa ng masama. Malapit lang si Kang kaya pinabagsak niya ito ng isang gulat na suntok bago pa man siya makapanakit. Dahil napigilan ito ni Kang bago mangyari ang totoong krimen, walang sapat na ebidensya, kaya pinalaya rin ang lalaki. Dahil walang matibay na ebidensya, malayang nakapaglakad ang stalker. Bumalik itong mas galit pa, at muling pumagit na si Kang para pigilan siya, pero huli na ang lahat na yon. Napuruhan ang binti ng ate ni Kang, at doon na natapos ang pangarap nitong magbalet. Sinisisi ni Kang ang batas dahil nabigo nitong protektahan ang ate niya at nawalan na siya ng tiwala rito. Pagkatapos noon, ginugol niya ang kanyang mga gabi bilang isang vigilante. Sa tuwing may nakikita siyang kahina-hinalang grupo o taong mukhang magsisimula ng gulo, nakikialam siya. Para sa kanya, hindi ito walang kwentang karahasan. Katarungan ito. Bumalik tayo sa kasalukuyan, sinalo ni Mu ang unang suntok ni Kang nang hindi lumalaban, pero pansin niyang nagpipigil ito. Wala siyang pakialam. Iyon lang ang hudyat na kailangan niya para magsimula. Sinubukan ni Kang na questionin ang bida, pero wala itong interes na magpaliwanag kahit ano. Pinatahimik niya ito at sinabihang itigil ang pagsasalita at lumaban na lang, na lalong ikinagalit ni Kang. Mahigpit ang depensa ng EC na parang isang eksperto. Pinaulanan siya ni Kang ng mga suntok pero naiwasan niya ang lahat. Pagkatapos ay gumamit si Kang ng trick ng boksingero, nagbato ng mabilis na tira para harangan ang paningin ni Mu bago ang malakas na kasunod, pero nabasa ito ng bida at nasangga rin niya. Doon napagtanto ni Kang na hindi lang siya isang ordinaryong mayabang. Marunong talaga lumaban si Mu. Sinimulang subukan ni Kang ang mga kahinaan ng EC, tapos nakahanap ng siwang at pinaulanan ng suntok ang kanyang tagiliran. Nang umatras siya, sinabi niyang sinasadya niyang patamaan ang mga sugat dahil walang awa ang paghatol. Tumawa lang si Mo sa kabila ng sakit. Lalo lang nitong ikinagalit ni Kang. Alam ng bida na nasa ibang antas si Kang at hindi siya mananalo gamit ang katawan ni Lee. Kahit na ayaw niyang tumigil. Hindi niya palalampasin ang ganitong pagkakataon na makalaban. Naalala niya ang isa sa mga panahong muntik na siyang matalo. Kahit noon wala siyang pinagsisihan. Gusto niyang manalo kaya pinilit niyang kumalma, isinara ang kanyang damdamin at binasa ang bawat galaw. Noon, nakatama ng ilang malalakas na suntok si Mu sa isang higanteng halimaw, pero halos wala itong epekto. Alam niyang dehado siya, kaya nanatili siyang kalmado, at patuloy na naghanap ng pagkakataon. Iyon ang nagpanatili sa kanya na buhay. Natalo siya at muntik nang hindi makatakas, pero na-enjoy pa rin niya ang saya ng makaligtas ng bahagya.
Kaya una, sinubukan niyang gawing blanko ang kanyang ekspresyon. Nairita si Kang sa patay na tingin sa dati ng pangit niyang mukha. Pakiramdam ni Kang ay pinaglalaruan lang siya ni Mu, at iyon ang tuluyang nagpasabog sa galit niya. Sumugod siya para tapusin ito, habang umaatras at umiiwas ang Ensu hanggang sa bumangga siya sa isang puno. Nagpasiklab ng alikabok si Mu pero may suot na protective glasses si Kang. Mas lalo lang nitong napatunayan kay Kang na isa siyang kriminal na dapat pabagsakin. Kahit may ganoong kalokong mukha, naiwasan ni Mu ang bawat suntok. Sinubukan ni Kang na pumunta sa likuran niya para umatake ng patago at bahagyang nadaplisan ang baba ng bida, pero walang pakialam ang bida. Gumagana ang kanyang plano at hindi na kasing talas ng dati ang mga galaw ni Kang. Napansin ni Mu ang malaking pagkakaiba ng mga labanan sa lumang mundo kumpara sa ngayon. Sobra ang pagiging agresibo ni Kang, hindi mainat at depensibo tulad ng mga manlalaban noon. Naisip ng NC na ang lupa ang magiging susi. Noon, kailangang mag-ingat ng mga tao sa pagtapak sa mabatong lupa. Pero dahil sa mas magagandang sapatos, mas malakas sumugod ang mga modernong manlalaban. Kaya niya sinipa ang alikabok, hindi para tamaan ang mukha ni Kang, kundi para ikalat ang mga graba at maliliit na bato sa ilalim ng kanyang mga paa. Gusto niyang sumugod si Kang hanggang sa matapakan nito ang mga ikinalat na bato ni Mu at gumana nga ito. Nakatapak si Kang sa isang maliit na bato, nawala ng balanse at nag-iwan ng siwang. Mabilis siyang sumugod para tamaan ang isang sensitibong bahagi. Pero sa kalagitnaan nito, napansin niyang hindi na gumagalaw ang kanyang braso dahil sa mga nakaraang pagharang, kaya nagpalit siya at binato na lang ng malakas na siko. Hindi napigilan ni Mu at sinimulan siyang kutyain, pinagtatawa ng sablay si Kang. Ngunit habang daldal siya ng daldal, iniwasiwas ni Kang ang kanyang sandata at dinurog ang binti ng bida na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Nagdesisyon si Kang na hindi na niya hahayaang makatawa pa si Mu kahit kailan. Bago pa man ang susunod na tira, alam na ng NC na talo na siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inihanda ang sarili, nag-iisip kung pagkatapos ba ng halos 4,000 taon, matitikman ba niya ulit ang pagkatalo. Tapos biglang may lumipad at tumama sa mukha ni Kang. Lumingalinga siya kung sino ang may gawa nito, pagkatapos ay may narinig siyang boses na tumatawag sa master nito at papalapit ng papalapit. Hindi pwedeng makita si Kang, kaya isinuot niya ang kanyang sweatshirt, itinaas ang hood at tumakbo bago pa man may dumating. Pagkaalis niya, isang maliit na nilalang na mukhang butiki ang lumabas at tumawag ulit. Lumingon si Mu at nakita ito. Tinatawag siya ng maliit na halimaw at nakilala niya ito. Ninakaw ni Lucifer ang kanyang katawang Diyos at ikinulong ito sa isang hindi mabasag-basag na barrier para hindi na makabalik ang kaluluwa ni Mu. Pero may isang problema. Hindi siya basta-bastang makakapasok sa mundo at tapusin ang lahat ng mag-isa. Ang tanging paraan ay pilitin si Yongyang na ibunyag kung paano makakapunta sa planeta ng bida. Nangako si Lucifer na kung tutulungan siyang makapunta sa mundo at patayin ang NC, gagawin niyang bagong Diyos ng mundo ang dragon. Tahimik na sumagot si Yongyang kaya hindi ito marinig ni Lucifer. Sa inis ni Lucifer, sinabihan niya itong lakasan ang boses. Tapos itinuro ni Yongyang ang barrier sa paligid ng katawan ni Mu at nagtanong kung kaya ba nitong harangan din ang mga pag-atake. Sa pag-akalang gustong iligtas ni Yongyang si Mu, nagmayabang si Lucifer na walang makakabasag dito. Tinawag itong perpekto at sinabihan siyang sumuko na at sumapi sa kanya. Pagkatapos ay nagsimulang magliwanag ng husto ang buong paligid. Lumingon si Lucifer at nakita niya si Yongyang na nababalot ng enerhiya habang sumisigaw na papasabugin niya ang kanyang sarili. Bago pa makakilos si Lucifer, sumabog at gumuho ang kastilyo. Napakalakas ng pagsabog kaya napaabo ang buong bahagi ng kaharian ng mga Diyos. Ginamit ni Yongyang ang lahat sa isang ataking iyon, lumiit sa pinakamahina niyang anyo at tumakas. Ang tanging ligtas na lugar na lang ay pabalik sa master niya sa Earth, pero hindi siya hahayaang makatakas ni Lucifer. Sumugod siya mula sa alikabok sa matinding galit at hinabol siya. Bago pa makatakas si Yongyang, nagsummon si Lucifer ng isang magic spear at ibinato ito ng buong lakas. Muntik na siyang tamaan, at tumalon si Yongyang sa maliit na Earth at lumitaw sa kalangitan nito. Sa sobrang swerte, saktong bumagsak siya sa mukha ni Kang. Iyon lang ang naaalala niya. Matapos marinig ang kwento, natahimik si Mu pero hindi dahil malungkot siya. Galit na galit siya kay Lucifer, at nangakong kung mababawi niya ang totoong katawan niya, hindi na mabubuhay si Lucifer kahit isang segundo. Tapos ang galit na yon ay napalitan ng pananabik. Baka sa wakas ay makalaban niya na ulit si Lucifer. Bumangon sa kama si Mu na puno ng enerhiya, pero alam niyang hindi siya mananalo gamit ang katawang ito. Wala siyang ibang pagpipilian kundi mag-ensayo ng maigi at palakasin ang katawan ni Lee. Ang problema, masyadong sira ang katawan ni Lee kaya kahit ang mahinang suntok sa hangin ay parang makakabali ng lahat. Tapos may naalala ang bida. Inutusan niya si Yongyang na maghanap ng magic orb noon, kaya lumingon siya at nagtanong kung nakuha niya ito. Sa gulat ni Mu, sumagot ng si Yongyang at dahan-dahang iniluwa ito sa utos ng Ese. Pinaliwanag niyang isa itong Dragon Bloodstone na may isahang healing spell at humingi ng tawad dahil isa lang ang nadala niya. Kinuha niya ito, nagpasalamat kay Yongyang at sinabing sapat na yon sa ngayon.
Ginamit niya agad ito at nagsimula ng gumaling ang mga sugat niya. Pero hindi pa yan ang pinakamagandang bahagi. Na-realize ni Mu na hindi lang siya pinapagaling ng Orbi. Mas tumalas ang pakiramdam ng kanyang mga kalamnan, mas mabilis mag-react, at naging mas sensitibo sa bawat kilos. May pagmamalaking inamin ni Yongyong na pinabuti niya ito sa pamamagitan ng pagdagdag ng sarili niyang mahika sa Dragon Bloodstone. Nagpasalamat sa kanya si Mu at napansin niyang may natira pa sa Orbi. Naisip na hindi lahat ng kapangyarihan nito ay nagamit sa mahinang katawan ng tao. Inabot niya ito sa maliit na butiki at sinabing itago na muna niya ito. Sinabi ni Yongyong na itatabi niya ito para sa bida tuwing may emergency at maingat itong ibinalik sa kanyang stomach pocket. Saka tayo lilipat sa isang dilaw na butiki, ang paboritong alaga ng babae kanina. Trinato niya ito bilang matalik na kaibigan at hiniling pa na sanay nakakapagsalita ito para hindi sila mabagot. Pagkatapos ibalik, pumasok na siya sa eskwelahan. Ang bully na binugbog ni Mu noon ay tahimik na nakaupo ngayon at nakasalamin, hindi makapag-focus sa klase. Mukhang nagbago na siya dahil sa pagbugbog sa kanya ng essay. Kaysa gumawa ng gulo, nag-aaral siya para sa exams. Tapos pumasok siya na parang walang nangyari at nagtanong kung gusto niya pa ng isa pang round. Bago pa makasagot ang lalaki, sumulpot ang class president sa likod niya, gulat na bumalik talaga si Mu matapos lumiban ng maraming araw. Sinabi ng bida na pumasok lang siya dahil kinumbinsi niya siya at idinagdag na, sa totoo lang, nandito siya para humanap ng makakaaway at mabubugbog. Sa paraan ng pagsasalita niya, nag-alala siya kung ano ang pinaplano nito. Kaya sinabihan na lang niya ito ng good luck sa pagpili ng kapayapaan ngayon. Sa ibaba, kausap ni Kang ang isang babae sa klase niya tungkol sa mga nangyayari. Ikinuwento niya ang tungkol sa second-year student na napahiya at sinimulang ibigay ang mga detalye. Ayon sa kanya, binugbog nito ang kanyang bully ng sobra, kaya hinimatay ang lalaki at napunta sa ospital at napunit pa ang tainga. Matapos iyon, tinawag na siya ng mga tao na neutralization. Mabuting nakikinig si Kang. Pagkatapos ng klase, habang paalis sila, patuloy siya sa pagkukwento tungkol sa mga sugat ng biktima, sa nawalang tainga, at kung paano umakto ng kakaiba si Mu ng araw na yon. Doon na lang naisip ni Kang na ang nerd na tinutukoy niya ay si Lee. Pero dahil tapos na, napagdesisyonan niyang hayaan na lang muna ito. Sa pag-uwi, hindi niya namalayang nasa parehong ruta pala siya ng NC. Naiinis si Mu dahil naging isang malaking kabiguan ang araw na ito. Ang lahat ay nanatiling nakatutok sa mga notebook at phone nila. Walang away. Wala. Tapos napansin niya si Kang na naglalakad kasama ang babaeng yon. Dahil nakasalamin at nakamaskara si Kang kahapon, hindi niya ito nakilala agad, pero nakakuha ng atensyon niya ang hugis ng mga kalamnan nito. Sa isang iglap, nakasiguro na siya at sumigaw na ito nga ang lalaki kahapon. Napaikot si Kang dahil sa sigaw. Nakita niya si Mu na sumusugod sa kanya na mukhang baliw, kaya tumakbo siya. Tumakbo siya ng mabilis at naiwan ang babae. Hindi makapaniwala si Kang na nakilala siya ng bida, kahit nakasalamin at maskara siya. Gayunpaman, hindi siya pwedeng magpahuli dahil baka i-report siya ng siraulong ito. Lumusot si Kang sa isang maliit na eskinita at sumunod si Mu. Pero pagliko niya sa kanto, wala na si Kang. Lumabas si Yongyong mula sa damit ng NC at nagtanong kung iyon ba ang parehong tao. Sa kagustuhang tumulong na hanapin ang walang modong tao, inalok niyang sundan ito gamit ang matapang na amoy na naamoy niya nang saktan siya ni Kang kahapon. Sinabihan siya ni Mu na gawin ito. Gumawa na si Yongyong pero may humarang sa harap niya at muntik na siyang maapakan. Tumingala siya. Siya ang class president mula sa class ni Lee. Nanlaki ang mga mata niya sa pagtitig, tapos napangiti at namula, na in love agad sa unang tingin. Walang ideya si Yongyong kung sino siya at sinabihang tumabi para makapagpatuloy siya sa pag-track, pero hindi siya pinansin nito at dinampot siya. Nagalaw-galaw siya at sinigawan itong huwag siyang hawakan, umaasang may natitira pa siyang kaunting mahika para makawala. Para kay Yongyong, isa lang siyang sagabal, pero namangha ang babae na nakakapagsalita ang isang butiki at naisip na ang cute niya. Nang makahanap ng pagkakataon, tumalon siya at nagtago sa likod ni Mu. Saka siya humingi ng tawad sa pagpalpak dahil sa babae, at sinisi ang nawala niyang kapangyarihan. Lumapit ang babae, biglang sumeryoso, at nagtanong kung kaibigan ba niya ang maliit na nilalang na yon. Nagkibit balikat siya, halos ganoon na nga at sobrang masunurin. Nagpakilala siya bilang si Kim Eugene. Halata ang selos niya dahil may nagsasalita at mabait na alaga si Mu. Nakikita niya ito kahit hindi niya maintindihan kung bakit. Kaya inalok ng bida si Yongyong sa kanya at sinabing pwede niya muna itong hiramin kung bibigyan niya siya ng impormasyon. Umaliwalas ang mukha ni Kim. Madaling kapalit ang kaunting impormasyon. Hindi na naghintay si Mu. Hinawakan niya si Yongyong sa liig at iniabot sa babae at sinabing pwede muna itong sa kanya kung tutulungan niya siyang maghanap ng tao. Basta-basta na lang niyang inihagis ang maliit na butiki at nagulat si Yongyong na mabilis siyang ibinenta ng kanyang Panginoon. Umalis na ang NC, sinabihang sumama muna kay Kim at bumalik na lang ng kusa mamaya. Mabilis na nagtanong si Yongyong kung saan siya pupunta, at sinabi ni Mu na papunta siya sa Son Sujiang sa bahay ni Kim. Sandaling natahimik si Yongyong, pagkatapos ay bumuntong hininga, nagpakilala, at nag-alok ng maliit na pakikipagkamay.
Sa formal na tono, sinabi niyang sa utos ng master niya, magkasama na sila ngayon sa trabaho. Nagulat si Kim pero sa paraan ng pagsasalita ng maliit na butiking ito ay kinilig ang puso niya. Nagtanong siya kung ang master ba niya ay si Lee, saka pumayag tumulong at nakangiting idinagdag na siya ang class president. Nagtanong si Yongyong kung ano ang ibig sabihin niyan. Ipinaliwanag ni Kim na siya talaga ang leader ng klase at siya rin ang top 1 sa batch. Ngayon naintindihan na niya kung bakit siya ang napili ng master niya. Siguradong malakas siya. Tapos nagtanong siya, teka, so hindi si Lord Lee ang leader ng klase niyo? Nag-isip sandali si Kim at sinabing hindi man lang average si Lee. Sa totoo lang, halos nasa ilalim siya ng lahat. Nanigas sa gulat si Yongyong. Nagpapanik at pinagpapawisan, nasabi na lang niya na hindi yan totoo. Iginigiit niyang ang master niya ang pinakamalakas na nilalang na buhay, mas higit pa sa kahit sinong Diyos, at sa pagmamalaki ay inutusan siya na gawin ang lahat ng makakaya para mas lalo pa siyang palakasin. Inisip ni Kim na isa itong cute na katapatan at sinabing tutulong siya basta dalawin siya nito palagi. Balak na talaga ni Yang na gamitin si Kim para kumuha ng impormasyon tungkol sa Earth, kaya pumayag agad siya. Nagkasundo silang dalawa. At bilang isang tapat na lingkod, handa siyang gawin ang lahat para matulungan ang master niya na mabawing muli ang pagiging pinakamalakas. Samantala, nag-ensayo si Mu gamit ang bago niyang lumakas na katawan hanggang lumubog ang araw. Paglapag niya, tiningnan niya ang sarili niya at nakaramdam siya ng kasiyahan. Mas mabilis siyang gumaling kaysa sa inaasahan at sobrang lumakas siya. Para subukan ito, sinuntok niya ang isang bakal at ngayon, nasiyahan na siya. Sa unang pagkakataon, hindi sumakit ang kamay niya. Ngumiti siya pero agad din itong nawala. Lumabas siya sa pag-asang makakasalubong niya si Kang. Dahil hindi iyon nangyari, nagdesisyon siyang bumalik, at inisip na sa eskwelahan niya ito pinakamadaling makita. Amoy na amoy kay Mu ang pawis, at mabuti na lang ay walang sinumang malapit para mapansin ito. Pero pagdating niya sa kapitbahayan ni Kim, sapat na ang lakas ng amoy para maamoy ito ni Yang. Nasa is ni Kim ang maliit na butiki, tapos biglang gumana ang dragon sense niya. Pamilyar siya sa amoy na yon. Tumalon siya pababa, kumaway, sumigaw na tapos na sila para sa araw na ito, at mabilis na tumakbo sa mga bubong at pader, sinusundan ang amoy papunta kay Mu. Lumapag siya sa balikat nito at nagmukhang gulat si Mu. Proud na sinabi ni Yang na natapos niya ang inakala niyang misyon niya, at nakahanap pa ng isang royal assistant na nangako ng katapatan sa bida. Sobra siyang na-excite kaya hindi napansin ng bida ang mga nangyayari sa paligid. Tapos naamoy ni Yang ang taong hinabol niya kanina at itinuro ito. Tama siya. Si Kang iyon na nagtatago sa dilim na parang si Batman. Hindi humingi ng tawad ang magnanakaw ng bike. Sa halip, pinagbantaan niya si Kang at sinabing magpapadala siya ng mga tao para habulin siya maliban na lang kung pakakawalan siya nito. Kinumpirma lang niya na tamang target ang pinili ni Kang, kaya lalo pa niya itong diniinan hanggang sa bigla siyang mapalingon ng makaramdam ng panganib. Tumindi ang tensyon sa buong eksena maliban kay Yang na nakaharap sa maling direksyon at nagpupumilit na dapat na silang pumunta sa isang restaurant. Binaliwala siya ni Mu at hindi inalis ang tingin kay Kang. Nagtitigan silang dalawa. Seryosong-seryoso ang tingin ni MC. Mukhang nag-aalangan pa rin si Kang. Humakbang siya palapit, dahan-dahan at sigurado. Sinubukan ni Kang sabihin na isa itong hindi pagkakaunawaan at nakiusap na huwag siyang atakihin, pero handa nang umatake si Mu. Tinanggap na lang ni Kang na kailangan niyang lumaban pabalik. Natiklop na niya ang bida noon at ngayon ay nag-aalangan siya dahil alam niyang hindi pala ganoong klase ng tao si NC na inakala niya. Tapos walang nangyari. Pineke lang ni Mu ang unang galaw para maakit si Kang na unang umatake, pero hindi ito kumagat. Kinuha ng magnanakaw na nanonood ang pagkakataong iyon at inagaw ang armas ni Kang. Sinugod niya ito, pero nakailag si Kang sa huling sandali, umikot at umatras papalayo. Tapos nakita niyang lumilipad papunta sa kanya ang armas. Sinalo niya ang tira. Pwede sana siyang umiwas o sumangga, pero hindi niya ginawa, at sapat na yon para malaman niya ang kailangan niyang malaman. Gumanti agad ang bida, sinipa ng malakas sa tiyan ang magnanakaw na nagpalipad sa armas sa ere. Tapos sinalo niya yon bago pa bumagsak sa lupa. Hindi pa siya tapos. Patuloy na binugbog ni Mu ang magnanakaw, minsan gamit ang armas ni Kang hanggang sa matumba ito. Agad ding nawala ang ngiti sa mukha ni MC. Hindi nakakatuwa ang mga ganitong madaling laban. Walang challenge. Laban sa bully ni Lee at kay Hayang, mga tunay na laban yon. Kaya naisip niya na si Kang lang ang kalaban na sulit habulin, hindi ang pangit na talunang ito. Lumingali na siya pero wala na si Kang. Kanina pa tumakbo palayo si Kang habang nag-iisip kung paano siya laging natutunton ni Mu. Kasabay nito, hindi niya napansin si Yang sa kabilang kalsada at aksidenteng nasipa ang maliit na butiki habang tumatakbo na nagpatilapon dito. Maya-maya, nakauwi na si Kang sa bahay. Hinubad niya ang sapatos niya at hindi mawala sa isip niya ang baliw na mukha ni Mu na laging naghahanap ng away. Tapos pumasok ang kapatid niyang babae, inaasar siya at sumisigaw na nandito na ang piskal. Nagpalit ng karera si Kang Huona matapos ang kaso ng stalker at ngayon ay naghahabol na ng mga malulupit na kriminal. Parehong layunin kay Kang, magkaiba lang ng daan.
Nilampasan niya ito, habang nagbibirong hinaharangan niya ang daan ng isang sikat na piskal. Sa inis ni Kang, nagbanta siyang huwag nitong pilitin na gamitin niya ang kapangyarihan niya. Nagpalit ng damit si Hyuna, tapos inutusan siyang magluto ng ramen para sa kanilang dalawa. Naalala ni Kang ang araw na nasaktan ang kanyang kapatid. Ngayon tuwing manununtok siya, puro galit lang ang nararamdaman niya, pero hindi naman laging ganon. Noong una siyang nagboxing, na-enjoy niya talaga yon. Kinabukasan, habang ang lahat ay papasok sa eskwelahan, sumunod din si Muo, walang bag, walang libro, tanging ang armas lang ni Kang ang hawak at si Yang Yang na nasa balikat niya. Mukhang kaawa-awa ang maliit na butiki, bumubulong ng paghingi ng tawad dahil sa kagabi, pero wala siyang pakialam. Nakatitig ang mga estudyante pagdaan nila, pati na ang dating bully ni Lee. Tapos nakita agad sila ni Kim Yoo-jin, ang class president. Nagningning ang mga mata niya nang makita si Yang Yang, pero pinaalala ni Mu na may utang na loob pa siya dahil sa paghiram sa nagsasalitang butiki. Sinabi nitong may narinig daw siyang may katulad ng hitsura niya, isang bully hunter na nambubugbog ng sinumang nag-aastang bully. Medyo nadismaya ang bida dahil umaasa siya ng higit pa, pero inisip na lang niyang makakasalubong niya ulit ang lalaking iyon, at sa susunod, hindi na niya ito palalampasin. Samantala, nandyan na pala si Kang, palihim na lumalapit mula sa likod. Lumapit siya ng husto at bumulong, huwag kang aalis sa upuan mo pagkatapos ng klase. Susunduin kita. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang armas at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi inasahan ni Mu na makikita agad niya ito. Sa pagkarinig pa lang ng boses ni Kang ay nasabik na siya, kaya hinayaan niya itong makaalis ng walang sinasabi. Habang pinapanood ito, inisip ni Kim kung magkaibigan ba si MC at Kang o kung may iba pang nangyayari. Nagtanong siya, pero nakatingin lang si Mu sa pag-alis ni Kang at sumagot ng isang linya, bully hunter. Simula noon hanggang matapos ang klase, hindi nawala ang nasasabik na hitsura ng bida. Sinabi niya sa sarili na kaya pa niyang maghintay para sa isang tunay na laban, pero hindi mapigilan ang panginginig ng kanang binti niya, isang walang katapusang lindol na kinailangang tiisin ni Yang Yang buong araw. Pagkatapos ng klase at pagkaubos ng mga tao sa kwarto, dumiretso si Mu sa class president at inabot ang kawawang si Yang Yang. Sinabi niya kay Kim Yoo-jin na may mahalaga siyang gagawin. Masaya nitong kinuha ang maliit na butiki at lumabas. Tapos may umangat na kamay mula sa kabilang dulo ng kwarto. Si Kang iyon. At sa wakas, ang sandaling hinihintay ni Mu, pumasok si Kang, isinara ang pinto, at kalmadong kinuha ang training gloves sa kanyang bag at isinuot ito. Medyo naguluhan si Ense, iniisip kung gagamitin ba ulit ni Kang ang parehong trick na ginawa nito sa sinturon. Matapos isuot ang pangalawang glove, tinignan siya ni Kang at tinanong kung gusto ba talaga niya ang pakikipaglaban. Sinabi ni Mu na hindi. Ang gusto niya ay ang masaktan, ang sakit at gulat sa tuwing may tatamang suntok. Gusto niya ang paghapdi ng mga kalamnan niya kapag nalalampasan niya ang limitasyon niya, at matapos ang mahigit 3 milyong taon, nagparamdam iyon sa kanya na buhay siya. Habang iniisip iyon, napangisi ng nakakakilabot at sabik si Mu, kaya napatigil si Kang, iniisip na baka baliw nga talaga ang taong ito. Gayunpaman, pinalampas na lang niya ito, binuksan ulit ang bag niya, kumuha ng isa pang pares ng gloves, at inihagis ito kay Mu. Hinayaan ni Mu na tumama ito sa mukha niya, tapos sinalo ang mga ito bago pa bumagsak. Itinabi ni Kang ang bag niya at sinabihan siyang isuot ang mga iyon, sinasabing gusto niya ng patas na laban. Hindi niya seseryosohin ang laban kung hindi man lang tambay o basag ulo ang kalaban niya. Isinuot ng bida ang gloves, sumugod, at nagbitiw ng unang suntok. Sinanda ito ni Kang at nakailag, medyo naiinis dahil hindi man lang siya pinatapos magsalita ni Mu. Kahit na, pumunta pa rin siya rito para lumaban, kaya binaliwala na lang niya ito. Matapos magpalitan ng suntok at harang, umatras silang dalawa. Ginamit ni Kang ang pahinga para mag-reset, sinasabihan ang sarili na mag-relax at mag-focus sa kontrol, hindi lang sa lakas. Sumugod ulit si Mu. Sa pagkakataong ito, handa na si Kang. Maayos siyang nakaharang at gumanti, tumama ng 2 beses sa panga ni NC. Nagulat siya sa pakiramdam nito. Maganda ang lakas at asinta, kaya inulit niya ang galaw para subukan ito sa kanya. Paluwagin ang mga kalamnan, umikot gamit ang katawan, at ipasa ang lakas sa kamao. Ibinuhos ni Kang ang buong katawan niya dito, dinadala ang buong puwersa diretsyo sa kamao niya. Ngayon ay seryoso na siya, handang turuan ang bida ng isang masakit na leksyon sa boxing. Nagustuhan din iyon ng bida. Imbes na umatras, mas lalo pa siyang na-excite. Ito ang pinunta niya rito. Sa ikatlong palapag, may isang batang may pulang buhok na natutulog habang may night study nang biglang manginig ang katawan niya, at nagulat siya sa paggising na medyo lito. Tapos napansin niya ang isang bastos na sulat sa desk niya na pinagtatawanan siya sa pagtulog sa klase. Wala siyang pakialam kung sino ang sumulat nito, chinek ang oras sa cellphone niya, at nagpa siyang umalis. Kinuha niya ang bag niya at dumiretso sa hagdan. Pagdating niya sa ikalawang palapag, napansin niya ang 2 aninong nag-aaway. Sina Mu at Kang pa rin pala. Naipit si NC sa pagdedepensa, kaya mabilis niyang inangat ang binti niya at tinadyakan si Kang sa dibdib para pigilan at itulak siya. Habang natitisod si Kang, pinaulanan niya ito ng sipa sa mukha.
Muntik nang hindi makasangga si Kang at nainis na nagtanong kung bakit naninipa si Mu sa isang laban ng boxing. Ngumisi lang ang bida. Anong boxing? Bago pa makapagsalita si Kang, sumugod ulit si NC na may panibagong sipa at nagtanong kung sinong nagsabing kamao lang ang pwedeng gamitin. Tumama ang sipa kay Kang at napaatras siya. Sandali siyang nayanig. Boksingero siya at hindi sanay sa mga sipa, kaya patuloy na umatake si Mu at nagpaulan ng mga tira. Hindi makapaniwala si Kang na ang isang mukhang lampayatot ay ganoon kalakas sumipa, tapos nag-iba siya ng target at inasinta ang isang masiselang bahagi sa ibaba. Natigilan si Kang. Kapag tumama yon, tapos na siya. Tumama ang sipa ni Mu pero walang nangyari. Tumalon patalikod ang bida na may mayabang na mukha na parang sinadya niyang magpigil, pero ang totoo ay binigay niya ang lahat at nawala na ang epekto ng tulong ni Yang Yang. Pagka-realize ni Mu noon ay nagpanik siya. Kung wala iyon, hindi niya matatalo si Kang. Napansin ni Kang, nagulat pa rin na may nagbago. Hindi naman tipong magpipigil si Ense, kaya bakit siya titigil doon? Tapos mumisi si Kang at nagtanong kung naubusan ba siya ng lakas. Inakala niyang napagod lang ang bida. Nanatiling seryoso ang bida na parang maling isipin yon, pero tumatawa na si Kang. Mukhang na-corner si NC at hindi sigurado kung paano ipagpapatuloy ang laban. Sa likod ng pinto ng classroom, nanonood ang batang may pulang buhok. Nagmukhang biro lang ang nakakailang na laban at ang kakaibang tawa ni Kang, kaya nawalan siya ng gana at naglakad paalis habang sinasabing nakakadiri ito. Nagdesisyon si Mu na dumepensa muna at nakita ni Kang ang pagkakataon niya. Sumugod siya para samantalahin ang sitwasyon, puntirya ang isang puwang na nakabukas. Hindi ito napigilan ng tuhod ni Mu. Napataliwas siya ng isang tira na nagbigay ng malinaw na buwelo kay Kang. Isang mabigat na suntok ang tumama sa ulo ng bida at nagpatalsik sa kanya patalikod. Tumama si Enay sa pader at napaupo, may napagtanto siya. Gamit ang katawan na ito, hindi niya mapapantayan ang matipunong pangangatawan ni Kang. Tapos may naisip siyang isang desperadong paraan. Kung mapapalabas niya kahit kaunti lang ng dati niyang mana, matatalo niya si Kang. Hindi ito sigurado pero ito lang ang meron siya. Pinilit niyang tumayo at sinubukan mag-ipon ng kahit na pinakakaunting mahika sa kanyang kamao, tapos umatake siya, pero madaling nasalo ni Kang ang suntok at binigyan siya ng mayabang na tingin. Biglang may naramdamang kakaiba si Kang at napasulyap sa likuran niya. Hindi sinayang ni Mu ang pagkakataong iyon at sinuntok siya sa mukha. Hinawakan ni Kang ang kabilang kamay nito para pigilan siya, pero muli niyang naramdaman yung kakaibang pakiramdam. Lumingon siya, at ginamit ulit ni Mu ang pagkakataon, sa pagkakataong ito gamit ang kanyang pinakaasahang sandata, ang kanyang ulo. Nagpatalsik kay Kang ang headbutt papunta sa pinto ng classroom at bumagsak siya. Tumayo ang bida sa harapan niya na nagtataka kung gumana nga ba yung naisip niya sa mana o guni-guni niya lang iyon. Matapos ang ilang sandali, na-realize niyang hangin pala ang nakondense niya dahil walang mana sa Earth. Kahit na nakaka-interes iyon, mas nakapokus siya sa gusto niyang gawin susunod. Yumuko siya, handang gawin ang nakasanayan niyang trick sa tainga nang biglang gumising si Kang, at nakaligtas ang tainga nito para sa ibang araw. Itinulak ni Kang patalikod si Mu at gumuwang na tumayo, hilo pa rin. Inamin niyang minaliit niya si NC at sinabing natalo siya, pero hindi niya ibibigay ang kanyang tainga. Mukhang may gusto pa siyang sabihin, pero dahil masakit ang ilong at umiikot ang paningin niya, hirap na siyang magsalita, kaya bumulong lang siya ng palusot at mabilis na tumakbo. Habang pinapanood siyang umalis, nadismaya si Mu. Hindi madadagdag si Kang sa koleksyon niya ngayon. Maya-maya lang, sa bahay ni Kim Eugene, naghahanda na si Yang Yang na umalis bitbit ang isang bag na doble sa laki niya, at pinapawisan na siya. Pag-uwi, nakita niya si Kang sa malayo na naglalakad na jejuwang-jewang at hawak ang sugat ang mukha nito. Nakilala niya kaagad ito, yung lalaking sumipa sa kanya kanina nang walang dahilan. Kaya binagsak ni Yang Yang ang bag at sumugod, handang mag-headbutt tulad ng master niya. Pero kahit lito, napansin siya ni Kang sa huling sandali at hinampas sa hangin ang kawawang butiki. Saglit na nakatayo lang si Kang na nalilito, hindi sigurado kung ano yung tumama sa kanya, tapos naisip kung anong klaseng aso ang sumugod sa kanya at umuwi na para magpahinga. Pagkaalis ni Kang, nilapitan ni Mu ang nakadapa na katawan ni Yang Yang at tiningnan siya sa ibaba. Kinaumagahan, pumasok ulit siya sa eskwelahan, ngayon ay nakasuot ng bagong uniforme at sakay si Yang Yang sa isang bagong backpack. Binitbit ng maliit na butiki ang mga damit sa sarili nitong bag at nagtanong kung gusto ba yon ni Mu. Proud niyang sinabi na binili raw ng alagad niyang si Kim Eugene ang uniforme at backpack para sa bida at sinabing magtatago muna siya ngayon para hindi makaagaw ng pansin. Sa kabilang kalye, nakita ni Kang si NC at nagtanong kung bakit siya naka-uniforme ngayong Sabado. Nagtanong lang siya kung anong meron sa Sabado at medyo nainis si Kang bago iniba ang usapan at sinabi ang gusto sana niyang sabihin kahapon. Tinanong niya ulit kung gusto ba ng bida ang makipag-away. Parehong sagot pa rin ang binigay ng bida. Lumalaban siya kasi kailangan. Hindi talaga naniwala doon si Kang matapos ang nangyari kahapon. Marami nang nasabi ang ngisi sa mukha ni MC, pero pinalagpas niya na lang ito, at inaya siyang sumama sa kanya, sinabing baka makatulong ito na pigilan siyang makipag-away sa kung kani-kanino lagi.
Pagkarinig doon ni Mu, nagsimula siyang manginig at bumalik ang nakakakilabot ngunit masayang ngiti na yon. Hindi na kailangan ni Kang ng sagot. Halata naman. Tapos biglang nagsalita ang bida, dalhin mo ako sa lugar kung saan pwede akong makipag-away ngayon din. Sinabihan siya ni Kang na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Ang ibig niyang sabihin ay mamaya pa. Mula sa loob ng bag, tahimik na nanonood si Yang Yang, pinaplano na kung paano makakaganti kay Kang sa paghampas sa kanya ng 2 beses. Biyernes ng umaga sa Jerogi High, hindi ang eskwelahan ni MC, may isang estudyanteng nakabantay sa labas ng banyo, pinipigilan ang lahat na pumasok. Sa loob, tinanong ng isang malaking lalaki ang isang estudyante kung magkano ang kinita nito. Siya pala yung magnanakaw na binugbog ni Mu noon. Nanginginig na nilabas ng bata ang pera at sinabing 20,000 at isa lang iyon. Nagalit ang malaking lalaki na si Yang Zhu dahil malayo ito sa inaasahan niya. Nakatuwiran ang magnanakaw na humarang kasi si Kang at mas kikita sana siya sa pagbenta ng bike. Pagkarinig ni Yang Zhu sa pangalan ni Kang, nagwala siya, sinuntok ang pader at inutusan ang lalaki na tawagin ang lahat. Sabado ng gabi, magkasamang naglakad sina Mu at Kang. Nagpasalamat sa kanya si Kang at inamin na dati siyang nakikipag-away dahil lang sa galit. Matapos siyang makilala, na-realize niyang pwede rin palang maging masaya ang pakikipaglaban. Sinabihan niya itong kalabanin siya ngayon imbes na magsayang ng oras sa pambubugbog ng mga lampa. Sinabi ni Kang na hindi niya gagawin yon ngayon, pero nangakong magkakaroon sila ng patas na rematch sa lalong madaling panahon. Habang nagsasalita si Kang, napansin ni Mu ang usok sa di kalayuan. Naamoy rin ito ni Kang, mga sigarilyo, at napakarami nito. Makapalang usok, kaya isinuot ni Kang ang kanyang mask at salamin, habang iniisip na nasa unahan ang una nilang target. Walang pag-aalinlangan silang lumapit, gamit ang usok para hindi sila mapansin. May 2 lalaki sa unahan at may iba pa sa loob ng eskinita. Napansin ng isang bantay si Kang, inakalang napadaan lang siya, at inutusang ibigay ang kanyang wallet. Sapat na yon para kay Kang. Alam niyang tama ang mga taong nahanap niya, kaya sinuntok niya ang lalaki sa mukha. Nakilala siya ng isa pang siga bilang bully hunter at sumigaw ng babala. Dumagsa ang iba pang mga lalaki mula sa eskinita, at na-realize ni Kang na may 5 pa. Tinawag niya ang bida, at handa na itong nakatakip ng sweater sa ulo para itago ang mukha niya. Sumugod muna si Kang at sinabihan ang bida na sumunod, pero ganoon pa rin ang MC. Hindi siya mag-umpisa hanggat hindi siya unang sinasaktan. Niyakap ng sigang sinuntok ni Kang ang binti ni Mu at tinanong kung kasama ba siya nito. Sapat na yon para sa kanya. Binilang niya yon at sumugod na rin. Paglipas ng ilang minuto, tumba na ang lahat ng siga. Nainis ang bida sa kung gaano sila kahina, hinusgahan pa ang pangit nilang baga. Tapos ay napansin ni Kang ang isang maliit na bag, kinuha ito, at ibinalik sa biktima, isang babaeng may pulang buhok mula sa paaralan nila na gusto niya. Bago pa siya makapagsalita, marami pang lalaki ang dumating. Nakakuha ng mensahe hanggang mula sa isang siga na nagawang i-report na nakita si Kang, at nandito sila para parusahan siya sa pangingialam sa kanilang negosyo. Nagdesisyon si Kang na magseryoso na at inilabas ang kanyang armas. Napalitan ng matinding tuwa ang mukha ni Mu nang mapagtanto niyang hindi pa tapos ang laban. Ngayon na magsisimula ang totoong kasiyahan. Isang malaking gulo ang paborito niya. Pinagtutumba ni Mu ang grupo, isa-isa hanggang sa umalingaw-ngaw ang isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Si Yeonjo yon, at dahil sa isang tama na yon ay bumagsak ang NC sa lupa. Tapos tinanong ni Yeonjo kung bakit may 2 Kang. Malapit sa labanan, nagkataong napadaan ang lalaking may pulang buhok. Habang bumubulong na walang sumasagot sa mga tawag niya, narinig niya ang gulo, lumingon, at nakita ang labanan. Nakaramdam ulit siya ng parehong pandidiri. Hindi siya makapaniwalang nag-aaksaya ng oras ang mga tao sa pag-aaway. Paalis na sana siya nang mapansin niya ang babaeng na corner, at si Kang na nasa harap nito para protektahan siya. Hee-jin ang pangalan niya, at Lali Champion ang tatay niya, ang pinakamalakas na taong kilala ni Hee-jin at ang pinakahinahangaan niya. Pero kalaunan, nagsimulang gumamit ng droga ang tatay niya para lumakas, at para itong nawala sa sarili. Naging marahas siya, hindi lang sa ring, kundi pati na rin sa bahay. Tuluyang lumayas ang mama nila, pero iniwan nito ang mga bata. Kahit alam niyang baka hindi siya tumagal, kailangang protektahan ni Hee-jin ang kanyang kapatid, kaya pinanood niya ang mga laban ng tatay niya, palihim na nagsanay, at nagpatuloy na lumakas. Nang tuluyan niyang maabot ang pangangatawan ng tatay niya, dumating ang araw. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid, at lumaban dahil akala niya'y mamamatay na sila. Sumigaw ang tatay niya na wala siyang utang na loob at isinumpang papatayin niya sina Hee-jin at ang nakababata nitong kapatid. Nang marinig iyon, sa halong takot at galit na naramdaman, napatay ni Hee-jin ang kanyang ama. Tinawag itong murder ng korte, pero tiningnan din nila ang mga pinagdaanan niya. Tumagal siya ng 1 taon sa juvenile detention. Kahit na ganoon, patuloy na pumasok sa paaralan si Hee-jin. Nagtrabaho rin siya para buhayin ang sarili at kapatid niya, kaya mas mahalaga kaysa ano paman ang pananatiling malusog. Kaya naman laging nadidiri si Hee-jin kapag pinapanood niyang padalos-dalos na nakikipag-away sina Mu at Kang. Hinding-hindi mabubuhay ng ganoon si Hee-jin.
Pero ngayon at nakulong ang kapatid niyang si Dalgan, iisa na lang ang pagpipilian niya, ang lumaban, dahil ginagawa lang niya ito kapag nasa panganib ang buhay nila ng kapatid niya. Naisip pa rin Ionjo ang isang bagay. Bakit dalawa ang Kang? Kaya hindi niya napansin ang paglapit ni Hijin sa likuran niya. Mula sa kung saan, inatake ni Hijin ang isang kahinaan na nagpaluhod kay Ionjo. Tapos ay hinawakan niya ang ulo nito at inihampas sa lupa, pinatumba ang malaking lalaki. Patuloy namang sumisigaw si Yongyang para gisingin ang master niya. Pero inapakan lang siya ni Hijin at mabilis na nilagpasan para puntahan ang kapatid nito. Kawawang Yongyang na wala namang ginagawa pero binubugbog pa rin. Pinanood ni Kang si Hijin na gibain ang mga siga na parang walang kalaban-laban. Bago pa makakilos ang dalawang huli, hinawakan na sila ni Hijin at ibinagsak sa pader. Tapos ay huminto siya sa harap ni Kang, nanlilisik ang mga mata habang sinasabing sumobra na sila. Mabilis na nagsimulang magpaliwanag si Kang pero tinawag ni Dal ang kapatid niya at nanigas si Kang, gulat na mayroon pala siyang kapatid na lalaki. Bago pa siya makapag-isip, kumilos na si Hijin. Nakareact si Kang sa tamang oras at sumalag, pero nakalusot si Hijin at itinulak lang siya palayo. Hinawakan niya ang kamay ni Dalgan at sinabihang tumakbo. Tumakbo ang dalawa at hindi na malaya ni Dalgan na nahulog ang kanyang wallet. Habang tumatakas sila, hinarangan ni Yongyong ang eskinita, galit na galit, at nagtanong kung sino si Hijin. Tinanong pa niya kung itong gago ba na to ang ikatlong Kang. Naghahanda na si Hijin na pilitin silang padaanin, pero bago siya makakilos, tumayo si Mu at sinuntok sa mukha si Yongyong. Inisip ni Hijin kung sino yon pero ang mas mahalaga, ginamit niya ang pagkakataon para makatakas ang kapatid niya. Habang tumatawa, sinigawan siya ni Kang dahil nagpakita siya. Kasabay nito, pilit na bumangon si Yonjo at naghanap kung saan galing ang ikalawang tama, para lang makitang nakatakas na sila. Nang maglaon, iginuhit ni Kang si Yonjo at ipinaliwanag kay Mu kung sino siya, pati na kung ano ang susunod nilang gagawin. Ayon kay Kang, isa si Yonjo sa tatlong pinakakinakatakutang delinkwente sa paligid. Sama-sama silang tinawag na Goderi, ang pangunahing siga mula sa bawat paaralan. Idinagdag pa ni Kang na kamakailan lang sila nagsimulang manggulo. Mula sa nakita niya, parang si Yonjo ang pangunahing tauhan, kaya naman nag-asal leader ito kanina. Mukhang nalilito pa rin si Mu at itinanong kung ano ba ang sinasabi ni Kang. Bumuelta si Kang na nagtatanong kung may utak ba talaga ang bida. Dahil doon ay napilitan ng lumabas si Yang mula sa pagtatago. Sinigawan niya si Kang dahil sa lakas ng loob nitong laitin si God Mu ng ganoon. Napatitig na lang si Kang, gulat na may nagsasalitang palaka. Ipinakilala ng si Yang bilang kanyang assistant o baka naman kaibigan niya. Kaya naman mas lalo pang naghinala si Kang. Wala siyang alam sa mga simpleng bagay, at ngayon ay may naglalakad at nagsasalita siyang palaka. Bilib naman si Mu dahil napagtanto ni Kang na hindi siya tao. Sabay silang nagsalita. Tinanong ni Kang kung isa siyang alien. Sinabi naman ng bida na siya ay isang Diyos. Sabi ni Kang mukha siyang tanga, at agad namang nagtanong ang AC kung ano ang alien. Lahat ng ito ay nangyayari sa bahay ni President Kim. Inis siya noong una hanggang sa nakita niya si Yang na pinaglalaruan ng phone niya. Ginawang simple ni Kang ang usapan. Ang target nila ay ang malaking lalaking sumampal at nagpatumba kay Mu bago pa ito makaganti, at ang pag-alala lang doon ay nagpapagalit na kay Kang. Ngayon ay naintindihan na ng bida kung sino ang pakay nila at nasasabik na siya. Iyon ang unang beses niyang matikman muli ang agwat sa timbang makalipas ang matagal na panahon. Nakakapang-init ng dugo niya ang isiping lalaban siya sa ganoong tao, pero alam niyang hindi sapat ang katawan na to. Sumang-ayon si Kang, sinabing mabilis mapagod si Mu at inutusang magsanay ito sa yele niya. Tumanggi ang ANC. Kailangan niya ng mas matindi at mas mabangis na laban. Pagkatapos si Yang na nagkakalikot pa rin sa telepono ni Kim ay may nakita. Isang underground arena na may walang talong mandirigma na nagpapabagsak ng kalaban sa loob ng ilang segundo. Sabi ng streamer, sinumang sapat ang tapang na humamon ay may pagkakataong manalo ng 1,000,000 isa. Nanood ng mabuti si Mu at Kang at napagtanto ni Kang na ang mandirigmang iyon ay bahagi ng Goderi. Sapat na yon para sa kanya. Binuo niya ang kanyang plano. Gamitin ito bilang pagsasanay. Tatalunin si Yonjo tapos isa-isang pababagsakin ng Goderi. Samantala, sa banal na kaharian, isang malaking atake ng mahika ang bumagsak sa teritoryo ng daigdig. Ibinubuhos ni Lucifer ang lahat laban sa harang ng daigdig para lang maabot si Mu. Nang humupa ang alikabok, napatitig siya. Wala man lang galos ang maliit na daigdig. Mas lalo lang siyang nagalit dahil madaling winasak ni Mu ang harang sa mismong planeta ni Lucifer. Ganoon din kagalit si Yonjo. Sinisipa at sinusuntok niya ang pinto ng banyo habang may tao sa loob na nagtataka kung hindi ba talaga ito makapaghintay. Sa wakas ay lumabas din si Yonjo, galit pa rin dahil wala siyang nakuha ni Pera o si Kang. Tapos sinubukan siyang pasayahin ng parehong pandak na lalaki kanina sa pamamagitan ng pagpapakita ng nahulog na pitaka ni Dalgan. Hinablot ito ni Yonjo, inalog, at ilang barya lang ang nahulog, kaya naisip niyang pinaglalaruan siya nito. Pagkatapos ay nahulog din ang kanyang student Yi. Pinulot niya ito at mumiti ng nakakainsulto nang mapagtantong magagamit niya ito.
Kinabukasan ng umaga, lumabas si Mu at Yongyang habang nangunguna si Yongyang. Naglakad sila sa mga kalsada patungo sa arena. Tapos umutot si Yongyang, at isang lalaking malapit kasama ang pangit niyang aso ang patuloy na tumatakbo sa tabi nila hanggang sa maamoy ito ng aso. Nabaliw ito, sumugod kay Yongyang at kinagat siya sa puwet bago umatras. Kumalma ang aso. Naiwang nasasaktan si Yongyang, at naghiwalay sila habang matalim ang tingin sa isa't isa. Tinawag ni Yongyang ang aso na mababang nilalang at isinumpang maghihiganti siya kapag bumalik na ang kanyang mahika. Sinusuri ng babae mula sa stream ang mga aplikante, inaaprubahan ang iba, at itinataboy naman ang iba pa. Paglapit ni Mu, napansin agad nito ang uniforme niya sa paaralan at tinanong kung tama ang hula niya sa paaralan. Bago pa makasagot ang bida, bumulong si Yongyang na sumang-ayon na lang siya. Tapos nagtanong ito kung anong karanasan niya sa pakikipaglaban ang magpapasa sa kanya para sa arena. Hindi ito naintindihan ni Mu kaya nagbigay siya ng halimbawa tulad ng boxing, wrestling, martial arts, at pati laban sa kalye. Nagsimula siyang magbilang sa tulong ni Yongyang, tapos biglang sinabing may 3 milyong taong karanasan na siya. Nagtawanan ang mga nakapila, ngunit nagustuhan ng babae ang sagot kaya pinapasok siya. Tapos nanghingi siya ng 50,000 at isa bilang bayad sa pagpasok. Nilabas ni Yongyang ang perang ninakaw niya matapos abusuhin ang tiwala ni Kim. Ang problema ay nasa 4,000 at isa lang sila. Habang paalis na sana si Mu, may nakapukaw sa kanyang pansin. Isang malaking tao na nakasombrero at jacket na berde ang nakasandal sa malapit, at pinagmasdan ng NC ang pangangatawan nito. Totoo ang mga kalamnan nito. Kitang-kitang sanay sa pagsasanay. Hindi pa niya makita ang mukha, pero naisip niyang baka ito ang mandirigma ng Gotheri na binanggit ni Kang. Ilang minuto ang lumipas, bago pa magsimula ang lahat, napagtanto ni Mu na hindi pala ito lalaki. Isa itong babae o kahit paano ay kamukha ng isang babae. Pinasimulan ng streamer ang palabas sa pagpapakilala sa walang talong kampiyon na may sunod-sunod na 13 panalo. Agad siyang pumagitna na parang isang simpleng labanan lang ito na isa laban sa isa. Kadalasan, hinihintay niyang umatake muna ang kabilang panig, pero hindi sa pagkakataong ito. Akala niya kapag nakatayo na roon ay simula na ng laban. Bago pa siya makagalaw, nagmamadaling lumapit ang host at pinigilan siya. Naglabas siya ng papel at sinabi sa kanya na may mga patakaran. Hindi ito basta laban lang sa kalye. Isa itong paligsahan, at hindi niya basta-basta pwedeng sugurin ang kampiyon. Kaya umatras si Mu at nakisakay na lang dito. Maya-maya pa, dumating na rin ang kanyang pagkakataon. Ang kalaban niya ay ang parehong lalaki na may asong umatake kay Yongyang kanina. Ipinakilala ng host ang bida bilang mandirigmang may 3 milyong taong karanasan raw, at iniharap ang kabilang lalaki bilang master ng Chinese martial arts. Mula sa malayo, luminalinga si Yongyang habang naririnig ang pustahan ng mga tao, nang makuha ang kanyang pansin ng walang tigil na pagtahol. Pamilyar ang aso, at napagtanto niyang iyon ang kumagat sa kanya papunta rito. Sa galit, tumalon siya palabas ng bag ng napakataas na napatitig ang mga tao, tapos lumapag malapit kay Mu. Nagtanong ang NC kung anong nangyayari, pero hindi siya pinansin ni Yongyang at nakatutok lang sa aso. Hinamon niya ito ng away sa arena, at parang naintindihan ito ng aso kaya sumugod ito sa gitna ng mga tao. Tanging na itanong lang ng nagmamay-ari kung paano nakawala sa tali si Cerberus. Nagustuhan ito ng host at inanunsyo ang isang pambihirang double match, amo at alaga na magkalaban bilang isang koponan. Muli niyang pinasigla ang laban ni Mu at ng Chinese fighter, tapos idinagdag pa ang butiki laban sa baliw na aso ng Chinese. Nagsimulang magtaka ang mga tao kung anong klaseng butiki ang may sungay at mga pakpak. Pagkatapos ay nagsimula na ang laban. Sabi ng Chinese na mandirigma, gagamitin niya ang isang lumang estilo ng hayop na walang sino mang walang sandata ang makakaya. Hinugis niya ang kanyang mga daliri na parang mga kuko, binalaan si Mu na huwag siyang maliitin at sumugod. Hindi muna siya gumalaw. Sumugod ang lalaki, sumisigaw tungkol sa kanyang pag-atake gamit ang daliri na malatigre, ngunit naunang gumalaw si Mu at sinuntok ang kanyang sikmura. Bumagsak ang mandirigma at napagtanto niyang siya pala ang namamaliit. Kinuwestiyon ng bida ang buong estilo at sinabing hanggang kopya lang sa hayop ang magagawa ng mga tao. Iniangat ng bata ang sarili, nasasaktan, at napagtanto niyang ang paghampas kay Mu ay parang paghampas sa konkretong pader. Nagtaka ang NC kung ano ba talaga ang sinusubukan nitong gawin. Samantala, pinapanood ng karamihan si Yongyang at ang aso. Pagod na si Yongyang at pilit humahanap ng paraan kung paano ito haharapin. Hindi niya forte ang malapitang laban at walang tigil siyang sinusugod ng aso. Bago pa man ito makarating kay Yongyang, biglang huminto ang Chihuahua at gumawa ng mapanlinlang na galaw na parang ninja, na tila isang Rikil Echo. Nagulat ang mga manonood, lalo na ang babaeng streamer na nagbiro na baka nanggaling sa pamilya Zoldyck ang asong ito. Ngayon ay 3 aso na ang nakikita ni Yongyang sa harap niya. Pinili niya ang nasa gitna pero nasa kaliwa ang totoong aso. Nakalusot ito at kinagat si Yongyang sa leg. Kasabay nito, dumapa rin ang may-ari sa 4 na paa at bumarurot paharap pero nanatiling kalmado si Mu. Pinagtawanan ng mga tao ang kakaibang galaw at maging ang kanyang master ay lumitaw na parang multo, lumuluha ang mga mata
naaalala kung paano niya ito binalaan na huwag gamitin ang galaw na iyon sa mga tao, lalo na sa publiko. Sinubukan ni Muo na basahin ang atake dahil sobrang baba ng pinanggagalingan nito, tapos lumundag ang lalaki at umatake gamit ang tigreng kalmot at nahuli siya ng isang hakbang. Nakalmot ng bata ang mukha ni Muo at napagtanto ng bida na kung totoong mga kuko iyon ay napatay na siya nito. Patuloy sa pag-atake ang bata, pinagsasama ang mga galaw ng hayop. Isang segundo, para siyang pusa, tapos kikinasan ang binti ni Muo na parang chihuahua, at saka magbibitaw ng pabaliktad na sipa sa kanyang mukha na parang kabayo. Hindi pa nakakalaban ng NC ang sinumang ginagamit ang katawan ng ganito, kaya hindi niya mabasa ang pattern. Gayunpaman, mas naging nasasabik lamang siya dahil dito. Tapos napansin niya si Cerberus sa tabi niya na handang sumugod muli kay Yongyang, at napagtanto niya ito. Kung kumukopya sa mga hayop na may 4 na paa ang lalaking ito, marahil ay ganoon din ang kanyang kahinaan. Sumugod muli ang Chinese na mandirigma, pero biglang lumuhod si Mu, nag-ipon ng lakas sa mga binti, at sumambulat ng diretsyo paitaas. Tumalon siya ng napakataas kaya nawala siya sa paningin ng lalaki, at naghiyawan ang mga tao. Nang tuminala ang martial artist upang magbantay, bumaba si Mu, inilapag ang paa sa kanyang ulo, at isinubsob ang mukha nito sa lupa. Nahanap niya ang sagot sa kalabang nakikipaglaban ng naka-4 na paa, atake mula sa itaas. Nagsaya ang iba, dumain naman ang iba dahil sa perang natalo sa pagpusta sa Chinese fighter. Lumingon si Mu upang silipin ang kanyang katuwang at nakitang nanalo na ang chihuahua. Pinandilatan niya ang aso at bigla itong natumba, nagtulog-tulugan. Idineklara ng tagapagbalita na ang bida ang nanalo dahil sumuko ang grupo ng pangit na aso. Lalapit na sana si Mu para saktan ang kalaban, pero pinigilan siya ni Yongyong na halos hindi na makatayong tuwid at sinabing bawal iyon. Pinalampas iyon ng EC at itinuloy ng tagapagbalita ang laban. Ngayon, oras na para sa ika-6 na laban. Ang susunod na kalaban ni Mu ay si Hayaong, ang parehong lalaking binugbog niya noon, may bakas pa rin sa braso at tainga niya. Ang harapin ulit si Mu habang sugatan pa ay ang huling bagay na gusto ni Hayaong, pero humakbang pa rin siya. Sa kabilang banda, mukhang nasasabik si Mu sa rematch nila. Sinabi ni Hayaong sa sarili na magiging maayos ang lahat basta huwag lang siyang maging kampante ngayon, at pinasimula ng tagapagbalita ang laban. Simple lang ang tanong. Sino ang makakapigil sa walang talong kampiyon? Pareho silang umatake, pero si Mu ang nasurpresa. Kumirot ang kamay niya samantalang mukhang maayos si Hayaong at medyo nakahinga pa ng maluwag dahil nakaganti na rin siya ng sakit. Pinatatag ng bida ang sarili niya at dinama ang sakit. Pinapatunayan nito na buhay siya. Iyon mismo ang dahilan kaya siya pumunta sa Earth. At napaigtad si Hayaong dahil sa nakakakilabot na hitsura ng mukha niya. Nag-iba ng taktika si Hayaong, pinaulanan ng mabibilis na jab si Mu para maghanda sa isang malakas na sipa. Iniisip niyang boksingero lang ang tingin sa kanya ng EC, kaya siguradong mabibigla ito sa sipa niya. Pero nabasa ito ni Mu mula sa paghigpit ng kanyang mga kalamnan. Sumugod siya at binasag ang tuhod ng lalaki gaya ng ginawa ni Kang sa kanya, sa kasinundan ng huling tira, kinokopya ang natutunan niya mula sa laban kay Kang. Hindi pinansin ang babala ni Yongyong, kinagat at pinunit ulit ni Mu ang isang bahagi ng tainga ni Hayaong, at walang kahit isa sa manonood ang pumigil sa kanya. Pagkatapos noon, kumalma ang lahat para sa huling laban. Ang babaeng may sunod-sunod na 13 panalo, ganado siyang labanan ito. Ang 3 laban sa isang araw ay parang regalo para sa kanya. Bago pa man matapos magsalita ang tagapagbalita, sumugod na si Mu. Bumitaw ng mahabang sipa sa mukha niya ang kalaban. Nabigla siya roon, pero naiharang niya yon sa tamang oras. Mabilis na nakita ng bida kung gaano kabilis ang kalaban, at tuloy-tuloy ang laban. Sunod-sunod ang sipa nito, na nagpuwersa sa kanyang umiwas at sumangga ng walang pag-asang makalapit. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa distansya, pinahirapan niya si Mu. Alam niyang matitigas ang sinuman sa Godery, mas matigas pa sa inaasahan, kaya nagsimula siyang mag-isip kahit na ganoon ang hitsura ng mukha niya. Iniisip niya kung paano ba niya tatalunin ang isang may ganoon kahabang abot. Tumalon ang NC para paliitin ang distansya, pero sinipa siya sa mukha bago pa siya makarating. Binago niya agad ang plano at nagpakawala ng sipa sa ulo nito, pero medyo maikli ang binti niya. Ang spin kick ay tumanggal lang sa sombrero nito, kaya hindi siya nasaktan pero nasurpresa siya. Umatras si Mu at halata ang diferensya sa tangkad nila. Nagdesisyon itong magseryoso, mas mabilis na sumugod, at ibinagsak ang sipa sa kanya. Sinangga niya iyon ng 2 kamay, pero agad itong bumitaw ng isa pa. Nasa panganib si Mu at napansin niyang puro paitaas ang mga atake nito. Bago pa man tumama ang susunod na sipa, bigla siyang naglaho kaya hinanap siya nito. Nang mahanap siya nito, lalo pa itong nagulat. Naka-4 na paa si Mu, kinokopya ang estilo ng Chinese fighter kanina. Nagdesisyon siyang ito ang pinakamagandang paraan laban sa matangkad na babae at gumana ito. Halatang hindi ito sanay lumaban sa ganoon kababang posisyon. Sumugod si Mu na parang aso. Sinubukan nito ang parehong sipa sa mukha pero sira na ang porma nito ngayon. Nagsimulang maghiyawan ang mga manonood nang magbunga ang bagong estilong ito.
Gulat na gulat ang Chinese fighter na kinopya ni Mu ang estilo niya pagkatapos ng isang laban, kahit na nag-training siya ng 5 taon. Sila ng master niya ay napapanood na lang habang ang parehong manonood na nanlait dito ay ngayon naghihiyawan para rito, at namula pa ang master niya. Balik sa laban, patuloy sa pag-iwas ang bida hanggang sa nagdesisyong mabilis na umikot sa kanya. Naramdaman niya ang paparating na atake mula sa likuran niya, umikot, at sumipa. Tumama ito, pero sa sarili lang niyang sombrero, samantalang lumitaw si Mu sa kabilang gilid niya. Sa sumunod na sandali, nasa harapan na niya ito, handa nang gamitin ang mabigat nitong kamao na ginagaya ang isang behemoth. Si Mu ay nanggaling talaga sa Earth, pero may 3,000 taon bago naging Diyos nito, napilitan siyang manirahan sa napiling planeta ni Lucifer, isang mundong puno ng mana. Ang mga hayop doon ay naging mga halimaw, at nakaligtas ang NC sa pamamagitan ng pangangaso at pagkain sa kanila. Isang halimaw ang nangingibabaw sa lahat, isang behemoth, mas malaki at mas malakas kaysa sa kahit anong nakaharap niya. Simple lang ang plano ni Mu. Ibahin ang ayos ng mga kalamnan niya para pumantay sa halimaw na yon sa abot ng makakaya sa kaumatake. Nabigla ang matangkad na babae at napapanood na lang habang bumubulusok siya patungo sa kanya. Ang tama ay napakabilis at napakalakas na tumilapon siya pabalik sa isang upuan at mesa. Nahihirapan siyang huminga, tumatarak ang sakit sa tagiliran niya, pero hindi tumitigil si Mu. Tumalon siya papunta sa kanya, aatake sana gamit ang 2 kamay nang biglang sumingit ang tagapagbalita at pinigilan siya. Idineklara nitong tapos na ang laban. Knock out ang matangkad na babae palabas ng ring. Sa live stream, inanunsyo nitong tinalo ni Mu ang kampiyong may 13 panalo. Nayamot ang mga manonood sa walang kwentang pagtatapos. Hindi man lang niya nagawang tapusin ang babae. Tinapos ng host ang broadcast, na mukhang nasisiyahan, at sinabihan ang bida na sundan siya para sa premyo niyang 1,000 Xiaozan won. Maya-maya, dinala siya nito sa isang tahimik na eskinita, nagkukwentuhan habang naglalakad. Ipinaliwanag nitong nakuha lang niya ang karapatang hamunin ang huling kalaban dahil may isang manlalaban pa ang natitira. Sa kanang walang babala, umikot ito, tumalon, at ibinaon ang tuhod sa kanyang dibdib. Nasa bulsa ang mga kamay ni Mu, kaya agad siyang bumagsak sa kinatatayuan niya, nabigla, masyadong malakas ang tama para sa kasalukuyan niyang katawan. Sa kanito ibinunyag kung sino siya, isa sa 3 pinakamagaling sa Godery, si Kim Jung-go. Hindi masyadong nagulat ang NC. Naramdaman na niya ang paghigpit ni Jung-go at alam niyang may patibong, pero pinili niyang huwag umiwas dahil gusto niya pa ng isa pang laban. Hindi lang niya inaasahang ganoon kalakas itong bumanat. Hindi siya nakagalaw dahil sa hampas na yon, at ang tanging nagawa niya ay panoorin itong maglakad palayo. Naghihintay lang sa malapit ang matangkad na babae para tulungan siya. Nang makita nito si Jung-go, mukha itong nahihiya at panay ang hingi ng tawad dahil sa pagkakamali nito. Sinabihan siya ni Jung-go na ayos lang, pinagmadali siya nito, at umalis na sila. Halos hindi na makagapang si Mu papunta sa kalsada, at sa mahinang boses, sinabi niyang huwag silang umalis, na kaya pa niyang lumaban. Tinawag niya si Yongyong at ang mga nakapagpapagaling na orbi para mahabol niya ang mga ito, pero wala doon si Yongyong. Saka lumipat ang eksena sa nambubuli kay Lee, mabilis na tumatakbo na may itinatago sa loob ng damit niya, pinagpapawisan at natataranta dahil sa paglala ng sitwasyon. Ilang araw bago yon, pinakitaan siya ni Haiyang ng isang gambling site sa online. Naglaro siya ng ilang beses umaasang madaling kikita ng pera, saka natalo ng 5 milyon won mula sa account ng mama niya. Sa takot kung ano ang gagawin ng mga magulang niya, nagdesisyon siyang ang tanging sagot ay bawiin ang lahat. Nabalitaan niya ang tungkol sa isang lugar na nagpapautang sa mga estudyante kung magdadala sila ng kolateral, pero mukhang naiinis lang ang lalaki sa counter at nagtanong kung ano ba ito. Naghabol ng hininga ang nambubuli at tinanggal ang balot ng damit, inilalantad si Yongyong na hindi makapagsalita. Kumuha siya ng larawan ng isang tuatara, isang bihirang bayawak mula sa New Zealand, at sinubukan palabasing si Yongyong ay isang mutated na uri nito. Hindi naniwala ang clerk at sumulyap sa isang tahimik na lalaki na nakaupo sa sulok. Umalis ang nambubuli na hindi masaya. Mas mababa ito ng 1 milyon won kaysa sa gusto niya, pero mas mabuti na kaysa wala, kaya dumiretso na siya sa pagsusugal. Sa oras ding iyon, may dumaang nakahudi. Lumapit ang taong iyon sa desk at inilapag ang school yi ni Dalgan bilang kolateral. Sinabihan siya ng lalaking naka-black suit na tanggalin ang hood. Maliwanag na hindi siya ang estudyanteng si Dalgan, at sinabi nitong sobrang edited daw ang litrato. Kahit pa ganoon, nagkakahalaga ang ng 500,000 at isa, at nagbayad ito matapos munang bawasin ang interes. 50,000 at isa, at kailangan nitong bayaran sa tamang oras sa loob ng 1 linggo. Nagmadali siyang lumabas, kinakabahang lumingalinga sa paligid. Pagkatapos ay humakbang si Yeonjo at pinigilan siya. Nagtanong siya kung nakuha ba niya ang pera, at itinaas niya ang sobre na parang gumana ang plano. Habang naglalakad, tinanong niya kung bakit siya pa ang kailangang gumawa nito. Sinabi ni Yeonjo na hindi siya makakahiram mismo sa lugar na yon. Pagbalik sa sanglaan, pinaglalaruan ng boss na naka-purple hoodie ang ni John.
Nagtanong ang isang empleyado kung bakit siya patuloy na nagpapautang sa mga kaduda-dudang estudyante gayong halatang hindi naman nila kayang magbayad. Ngumisi lang ang boss. Kumita na siya ng pera. Ibinato niya ang card sa isang kahoy na board at sinabing huwag mag-alala. Kung hindi sila magbabayad, mababawi pa rin niya ang pera niya. Nakatali si Yongyang sa board na iyon at napapalibutan ng mga student niya. Kinabukasan sa eskwelahan, isang tili ang umalingaw sa pasilyo. Si President Kim yon. Nalaman lang niyang nawawala si Yongyong simula pa kahapon. Binanggit lang ni Mu ang atake dahil akala niya ay sumama na si Yongyong pabalik sa babae, pero pinatunayan ng reaksyon nito na mali siya. Nawala sa sarili si Kim. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto para halughugin ang buong eskwelahan. Nakatitig lang si Mu, gulat na gulat sa matinding pagpapanik nito. Sa ibang klase, biglang pumasok si Kim na isinisigaw ang pangalan ni Yongyong at chine-check ang bawat locker. Nagkataong nandoon si Kang pero wala siyang alam. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Ronnie Coleman na buhat-buhat ang class president at inutusang umupo at huwag nang gumawa ng gulo. Sa labis na inis, sinabi niya kay Mu na hinanap na niya kahit saan pero wala pa rin siyang nakita. Nananatili siyang kalmado. Alam na niyang wala sa eskwelahan si Yang. Sinabi niyang nawala niya ito pagkatapos sa arena, hindi rito, at nagalit si Kim at tinanong kung bakit hindi niya yon sinabi agad. Naglapag si Mu nang iginuhit na mapa sa kanyang desk. Namukhaan agad ito ni Kim. Ito ang ibinigay niya kay Yang para tulungan ang bida na makapunta sa arena. Itinuro ng bida ang lugar kung saan niya ito huling nakita. Hinablot ni Kim ang mapa at tumakbo papunta sa pinto, pero nakita siya ni Ronnie Coleman at sinundan siya. Naabutan niya ito halos kaagad. Nagmakaawa siyang pakawalan muna siya, kahit ngayon lang, pero tumanggi ito at kinalagkad siya pabalik. Halos hindi ito napansin ni Mu. Iniisip pa rin niya ang hindi natapos na laban sa isa sa top 3 ng Godery. Sa tuwing malapit na niya itong tapusin, laging may humahadlang, at hindi niya ito basta mapapalampas. Ang problema, bugbog pa rin ang katawan niya, kaya inis na inis siya. Kaunting muscles lang ang pinuwersa niya ng sandali, pero ngayon ang sakit na ng lahat. Kahit ganoon, gusto ni Mu ang sakit. Ibig sabihin nito ay nakalaban talaga siya ng seryoso. Gusto niyang bumalik doon, pero kailangan muna niya ng isa pang healing orbi, at para mangyari iyon, kailangan niyang hanapin si Yang. Pagkatapos ng klase, hinawakan ni Kim ang kamay ni NC at agad itong kinalagkad palabas. Sa hagdan, nasalubong nila si Kang. Namukhaan niya si Kim at tinanong kung bakit siya nagmamadali. Sinabi niyang nawawala si Yongyang, pero sumingit si Daojun, naiinis dahil hindi nito mahanap ang kanyang wallet. Biglang nagtanong si Kim kung girlfriend ba ni Kang si Joon, at mabilis itong itinanggi ng dalawa. Mabilis siyang humingi ng tawad, tapos ay nagmakaawang tulungan silang hanapin ang dragong itinuturing na niyang sariling alaga. Ipinaliwanag ni Mu na dati ay malaki si Yongyang pero lumiit ito, at nagsimulang magbigay ng iba pang detalye, hanggang sa napansin niyang umalis na ang lahat ng hindi siya pinapakinggan. Tumigil siya, pakiramdam ay naiwan, at pagkatapos ay hinayaan na lang ito. Magsasanay at magpapagaling muna siya habang hinahanap ng tatlo ang kanyang assistant. Perpektong resulta. Samantala, sa banyo ng eskwelahan, nasa inidoro si Yanzhu habang nagsusugal sa kanyang phone. Isang malakas na kalabog ang tumama sa pinto ng cubicle. Napahampas lang siya rito dahil sa sobrang saya. Hindi siya natalo. Sa huling subok niya, nakuha niya ang jackpot at nanalo ng mukhang napakalaking pera. Tuwang-tuwa si Yanzhao. Nagsimula na siyang mangarap tungkol sa pera. Mababayaran niya ang utang niya bago pa lumobo ang interes, kaya nagdesisyon siyang i-cash out ito bago pa siya maging sakim. Pero nang pindutin niya ang claim button, may napansin siyang mali. Sinubukan niya ulit at na-realize na isa itong malaking scam. Wala siyang ma-withdraw na kahit ano. Makalipas ang 6 na araw, bumalik tayo kay Mu. Imbes na tumulong sa paghahanap kay Yang, nasa pasilyo siya at nakatitig kay Ronnie Coleman na may nakakatakot na ngisi at halatang naghahanap ng away. Samantala, buong linggong naghanap sina President Kim at Daojun. Kahit si Kang ay tumulong ng makayanan niya, pero wala silang nahanap. Sa wakas, umupo sina Kim at Daojun para magpahinga. Humingi ng tawad si Kim dahil nadamay pa si Daojun dito, lalo pat isa siyang senior, pero umiti lang si Daojun at sinabing ayos lang. Hindi rin naman siya nag-aaral. Gayunpaman, sawa na si Kim kay muna walang ginagawa gayong dragon nito ang sinusubukan nilang iligtas. Nag-alok si Kim na ibibili ng inumin si Daojun at pinagpahinga siya. Pagkaalis ni Kim, isang kaduda-dudang lalaki ang lumapit sa likod ni Daojun habang hawak ang e-card nito. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Kim na may dalang inumin at merienda, pero wala na si Daojun. Ilang araw bago yon, kakaiba ang kinilos ni Mu sa harap ng malaking teacher, pero hindi siya naghahanap ng away. Totoong namangha siya sa pangangatawan ng lalaki at tinusok pa ang dibdib nito at sinabing palagi niyang sinasanay ang bahaging iyon. Muntik nang sitahin ng teacher ang bastos na pananalita ni Mu pero dahil papuri iyon sa kanyang pinaghirapan, hinayaan na lang niya ito. Tapos kaswal niyang sinabi na sasali siya sa training session ng teacher. Parang hindi na mahalaga ang paghingi ng permiso. Sa sanglaan, hawak ng clerk ang e-card ni Daojun. Nagpakita si Daojun at sa pilitang binabawi ito.
Sinabi niyang nasa kanila yon dahil ginamit niya itong collateral sa inutang niya. Gulat na gulat si Dao Jun at sumumpang hindi siya kailanman pumunta roon at umutang ng kahit ano. Pagkatapos ay pumasok ang boss na naka-purple hoodie, hinampas ang desk, at buong tapang na nagtanong kung bakit siya nagkukunwaring hindi nakakaalala ngayong oras na ng bayaran. Dahil alam niyang walang mangyayari kung makikipagtalo siya, nagtanong si Dao Jun kung magkano ang kailangan niya para mabawi ang card. Sinabi ng clerk na 550,000 won, kasama na ang 50,000 won na interes. Sinubukan ni Dao Jun na magpakakalma at sinabing magbabayad siya sa lalong madaling panahon. Hindi rin naman ito ganoon kalaki. Pagkatapos ay inihulog ng tagapagpatupad ang kanyang sa isang drawer at nagbabalang mayroon siyang 1 linggo bago nila siya hanapin. Sinabihan sila ni Dao Jun na huwag walain ang card niya at nagmamadaling lumabas, kasabay ng malakas na pagdabog ng pinto. Nagreklamo ang empleyado na wala ng pag-asa ang mga bata ngayon, at tiningnan siya ng boss at inisip na para sa kanya ang komentong iyon. Agad na nagpanik ang lalaki, humingi ng tawad, at sumumpang hindi ang boss ang tinutukoy niya, at tahimik na lumipas ang buong araw. Kinalaunan, ang parehong empleyado ang nagsara ng opisina at inihagis ang susi sa isang paso ng bulaklak bago umalis. Bumulong-bulong siya tungkol sa pagkuha ng utos mula sa isang maliit na pasaway, saka bumaba, nang hindi alam na nagtatago si Dao Jun sa itaas at ito mismo ang hinihintay. Pagkaalis niya, nagtungo si Dao Jun sa opisina para bawiin ang niya at umalis. Nakasara ang pinto, pero nakita niya ang susi sa paso ng bulaklak, binuksan ito, at tahimik na pumasok. Hindi siya magbabayad ng pera sa mga scammer. Pagkapasok niya, may iba pang tahimik na pumasok sa building. Dumiretso si Dao Jun sa desk, binuksan ang drawer, at nahanap ang e-card niya. Nakahinga ng maluwag, sinubukan niyang umalis ng mabilis, pero isang bagay sa loob ng kabinet ang biglang gumawa ng malakas na ingay. Masyadong madilim para makakita ng malinaw, at pagkatapos ay lumitaw ang kumikinang na mga mata at isang mukha. Si Yang iyon. Agad siyang sumigaw para palabasin nang hindi man lang tinitingnan kung sino ang nagbukas nito. Hindi pa nakikita ni Dao Jun ang dragon noon, kaya natatakot siya rito. Napaatras siya at may nabanggang tao. Si Yang Zhu pala ang nakatayo sa likuran niya. Hindi niya kilala kung sino ito at mukhang pareho silang nagulat. Nang mapansin nitong sisigaw siya, tinakpan nito ang bibig niya at sinabihang manahimik para walang makapansin sa kanya. Makalipas ang 1 segundo, napagtanto nitong siya ang babaeng ginamitan niya ng AC para makautang ng pera. Sinabi niyang nandito rin siya para kunin ang sariling at nagmungkahing kunin na nila ang kailangan nila para makaalis ng tahimik. Tumango si Dao Jun, sa wakas ay kumalma na at binuhat si Yongyang bago lumabas. Pagkatapos ay naalala niya ang mukha nito mula sa nawawalang poster na ginawa ni Kim. Eksaktong magkamukha sila. Habang paalis, inisip niyang napakasama ng mga taong ito dahil sa pagkakulong sa alagang hayop ng iba nang hindi nalalamang nakuha ng security camera ang lahat. Kinabukasan sa pagpasok sa paaralan, nakita ni Dao Jun si Kim at patakbong tinawag ang kanyang pangalan. Laking gulat ni Kim nang makita siyang ligtas pagkatapos nitong mawala kahapon at sinabing sobra siyang nag-alala. Pero ngumiti lang si Dao Jun, nilaktawan ang kwento, at binuksan ang kanyang backpack. Lumabas ang mga kamay ni Yongyang, saka siya gumapang palabas habang naghahabol ng hininga. Mabilis na lumapit si Kim at niyakap siya ng mahigpit, sinasabing sobrang namiss niya ito. Habang hawak siya nito, may naamoy na pamilyar si Yongyang at mabilis na pinuntahan ito. Dumadaan si Moon nang biglang hawakan ni Yongyang ang braso niya, at dahil hindi niya alam kung sino ito ay agad siyang pinabagsak sa lupa ng bida. Nang makita niya kung sino yon, hindi siya humingi ng tawad. Binalaan lang niya itong mag-ingat at sinabing masakit ang buong katawan niya dahil sa pagsasanay. Tumakbo palapit si Kim, galit na galit kay Mo dahil sa ginawa nito kay Yongyang. Sa pawn shop, napagtanto ng mga tauhan na nawawala ang 2 e-card at si Yongyang. Tinignan nila ang kamera at nakita si Dao Jun na palihim na pumasok at lumabas, pagkatapos ay sumunod si Yang Jo, kinuha ang sariling at umalis. Tinanong ng lalaking nakaitim na suit ang boss kung anong gagawin at lalo itong nagalit. Muntik na niyang saktan ang lalaki dahil sa pagiging pabaya sa mga susi, tapos ay tumigil at pinakalma ang sarili. Gayunpaman, galit na galit siyang pinasok ng 2 estudyante ng high school ang opisina niya at kinalaban siya. Sa paaralan tuwing given class, naglaro ng soccer ang ilang mga estudyante. Sinipa ng isang bata ang bola nang hindi napapansing nasa harapan pala niya si Mo. Hindi siya umiwas. Tumama ang bola sa kanyang mukha at nagsimulang dumugo ang ilong niya. Pagbagsak ng bola, agad na sinugod ni Mo ang kalbong bata na sumipa nito. Bago pa man makakilos ang bata, naabot na siya ng bida at sinuntok ito sa tiyan. Bumagsak ang bata, at tinignan siya ng masama ng bida hanggang sa umawat ang iba pang mga estudyante para hindi na lumala ang sitwasyon. Dumami ang mga estudyanteng nakisali, at doon lang napansin ng guro na may mali na palang nangyayari. Pero nag-enjoy ang bida. Inisip niyang ganito ba talaga dapat ang at sinabing masaya ito. Humanap ng tahimik na lugar sina Kim at Yongyang. Ibinigay niya ang luma niyang cellphone para makapag-text o makatawag ito kung may kailangan siya.
Dahil walang cellphone si Mo o si Yongyang, naisip niyang ipatago ito sa kanya para makapanatili silang magkaugnay. Tinitigan lang ito ni Yongyang na walang kaalam-alam. Ipapaliwanag pa lang sana ni Kim kung paano ito gumagana nang biglang may mapansin ang mga mata niya sa likuran nila. Nandoon ang dating bully ni Lee, nagsasayang pa rin ng pera sa tangang larong pustahan na iyon. Nakilala agad ito ni Yongyang bilang ang taong kumidnap at nagkulong sa kanya. Binitawan niya ang cellphone at tumakbo. Napatingin ang bully, pero bago pa siya makakilos, tumalo na si Yongyang patungo sa kanya at kinagat ang ulo niya ng buong lakas. Nagwala ang lalaki, inalis ng sapilitan si Yongyang, itinapon siya pababa at tumakbo. Kasabay nito, kasama ni Mo ang dambuhalang guro na pilit nagpapaliwanag na hindi niya pwedeng suntukin ang lahat ng humahawak sa kanya kundi matatapos na ang kanyang pagsasanay. Pagkatapos ay bumangga ang bully sa bida, nawala ng balanse at napabagsak ng matindi. Tumingin sa ibaba ang bida, ngumiti ng nakakaloko at sinabing, sakto. Yawa in class. Tapos ay dinaluhungan niya ito at sinimulang gulpihin hanggang sa hilahin siya palayo ng guro. Ganoon lang kabilis natapos ang masayang araw ni Mo. Pag-uwi, naglakad si Kim sa tabi niya. Inaasahan pa rin niyang sana ganito lagi ang Yuen class araw-araw, ngunit sinabi ni Kim sa kanya na hindi ganoon ang totoong Pagkatapos ay nagtanong siya kung bakit hindi siya nagsasanay ngayon at kung pwede bang sumama muna sa kanya si Yongyang buong araw. Inanyayahan pa niya si Mu at sinabing tuturuan niya silang dalawa kung paano gumamit ng cellphone. Naglalakad si Dalgan kasama ang isang kaklase, nag-uusap at nagtatawanan. Nasa malapit lang din si Kang sa isang kalsada, hinihimas ang sumasakit niyang leeg na tila ba mali ang tulog. Bahagyang nasa likuran nila, ang kuya ni Dalgan na si Hijun ay kausap sa cellphone ang presidente ng kanilang klase. Bigla na lang may humarang kay Dalgan at tinawag siya. Si Yangsu ito. Mukha siyang bugbog sarado at humihingi ng student nito, sinasabing nahuli sila sa kamera at kailangan niya itong ibalik sa mga taong naghahanap. Nabigla si Dalgan. Halos hindi pa nga niya makilalang siya ito, at walang katuturan ang mga sinasabi niya. Nawala ng pasensya si Yangsu at sinimulang isigaw na ibigay na agad ang ngayon, sa kapilit kinukuha ang backpack ng dalaga. Sa inay nito'y napatingin tuloy si Kang at Hijin, at nang makita nila ang higanting lalaking ito na ginugulo si Dalgan, mabilis silang sumugod patungo doon. Nilagpasan nila si Mu na wala pa ring alam sa nangyayari. Samantala, pilit na kinukuha ni Yangsu ang ni Dalgan, pero bago pa man niya ito makuha, dumating si Kang at Hijun at sabay na nagbitaw ng suntok. Walang tumama sa kanila dahil biglang pumagit na si Mu at hinaran silang dalawa. Hindi niya pinoprotektahan si Yangzhou. Gusto lang niyang suluhin ang laban. Napatigil si Kang at Hijin, gulat na iniligtas ng bida si Yangzhou. Naguluhan din si Yangzhou, pagkatapos ay nakilala niya si Mu mula sa nakaraang pangyayari na nauwi sa hindi maganda para sa kanya. Hinablot niya si Dalgin at tumakbo habang pinapanood lang siya ng walang muwang na bida hanggang sa sumigaw si Dalgin ng tulong. Agad namang hinabol siya ni Hijun at Kang. Nang makita silang naghahabulan, inisip niyang parehong laban ang gusto nila, kaya tumakbo rin siya at sumigaw na unahin munang labanan ni Yangzhou siya. Lumiko si Yangzhou sa isang eskinita para makatakas, ngunit sinundan siya ng lahat at na-corner. Agad itong nakilala ni Kang, ang parehong eskinita kung saan sila unang nagkita ni Mu noong hawak pa si Dalgan. Ibinaba ni Yangzhou si Dalgan mula sa kanyang balikat at bumagsak ang dalaga sa lupa. Pagkatapos ay itinapon niya ang kanyang backpack, naghanda at sinabing sabay-sabay na silang tatlo sumugod. Akala niya'y sila ang mga kaparehong bully hunters na tumakas sa kanya dati. Humakbang si Mu at sinabing lalabanan niya mag-isa si Yangzhou. Masamang tumingin si Hijin sa kanya at sumabog sa galit. Ilang beses pa lang niyang nakita ang lalaking ito, at hindi pa nga niya alam ang pangalan nito, ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi ito siniseryoso ng ating bida. Punong-puno na, nang gigigil na tinanong ni Hijin kung bakit sila hinaran kanina ng bida, at kung pananagutan ba niya kapag nasaktan si Dalgan. Halata ni Mu na galit siya, ngunit imbes na mag-sorry, sinabi lang niyang lalabanan niya si Hijin kapag tapos na siya kay Yangzhou. Pagkatapos ay may isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Pinisil ito ng madiin at gumapang ang sakit sa kanya. Umikot ang bida at pilit pumiglas, ngunit hinawakan muli siya ni Yangzhou, ngayon ay may plano na. Ipinaikot niya ang kanyang binti sa likuran ni Mu at nagsagawa ng mabilis na patid, pinalipad sa ere ang bida bago ito ibinalibag ng malakas sa lupa. Nakahiga siya doong nalalaki ang mga mata, gulat na gulat. Habang nangyayari iyon, sumugod si Hijin, hinawakan ang kamay ni Dalgan, at tumakbo ulit dahil ang pag-iwas sa gulo ay ang paraan para mabuhay, lalo na kapag pinoprotektahan mo ang iyong nakababatang kapatid. Nakita ni Yangzhou na tumakas sila pero hindi niya na ito napigilan. Si Mu naman ay wala masyadong nararamdaman. Inakala niyang madudurog siya sa pagkabalibag na yon, ngunit nagbunga ang kanyang pagsasanay. Pinatigas niya ang kanyang likod sa huling sandali at halos hindi naramdaman ang pagbagsak. Pinatigas niya muli ang kanyang likod, niluwagan, at bumangon nang hindi ginagamit ang kanyang mga kamay. Tinanong ni Kang si Mu kung kailangan niya ng tulong para tapusin si Yangzhou, ngunit hindi siya pinansin ng bida at sinabing kaya niya ito. Sinubukan siyang gulatin ni Yangzhou.
Hinawakan niya ang kanang braso ng bida, sabay sunggab sa kanyang damit gamit ang kabilang kamay, at muli itong ibinalibag pababa. Halos hindi ito maramdaman ni Mu at inisip na dahil lang ito sa pagsasanay, nang hindi namamalayan na si Yongyang ay nasa ilalim niya sa bawat oras at sumasalo ng mga tama. Pagkatapos ay biglang sumipa ang paa ni Yang Jo papunta sa kanyang mukha. Lumundag pabalik si Mu para umiwas at naging seryoso ang kanyang mukha. Naisip niya na sinadya ni Yang Jo na subukang tamaan ang kanyang assistant. Sa wakas, nagpakita rin ng pakialam ang bida kay Yongyang. Sumugod siya at nagpaulan ng mga suntok na hindi binibigyan si Yang Jo ng kahit isang segundo para makahinga. Tanging ito lang ang magagawa ni Yang Jo. Hindi makapaniwala si Yang Jo na may ganoon kaliit na tao na napakalakas sumuntok. Nang mapagtantong natatalo na siya dahil sa panggigipit ni Mu, ginamit ni Yang Jo ang kanyang huling dalaw. Sumugod siya para dambahin ng buong bigat si Mu habang sumisigaw at nagtatanong kung sino ba talaga si Yongyang. Nawala ang kanyang ngisi nang mapagtanto niyang paparating si Yang Jo na parang isang malaking bato. Itinukod niya ang kanyang mga paa at naghanda sa salpukan, ngunit masyadong malaki ang agwat sa kanilang laki. Naitulak siya pabalik ni Yang Jo at naihagis sa gilid. Gayunpaman, bumagsak si Mu sa tabi ni Kang nang walang kahit anong dalos. Si Kang, na nakatingin lang kanina, ay muling nagtanong kung gusto ba ng bida ng tulong. Tumanggi ang bida, inabot sa kanya si Yongyang, at nagkunwaring kumpiyansa, kahit wala siyang tunay na panlaban sa ganoon kalaking lalaki. Pagkatapos ay may naisip siyang ideya. Tirahin ang mga mahihinang bahagi. Kahit ang bato ay may mga bahaging madaling mabasag. Kaya mabilis na pumunta si Mu sa mga blind spot ni Yang Zhu. Lumingon si Yang Zhu, ngunit nasa kabilang gilid na si Mu at nagpakawala ng dalawa pang suntok sa harapan ng kanyang mga hita. Muntik nang mapabagsak ng mga suntok si Yang Zhu, kaya napilitan siyang ilabas ang kanyang mga kamay para manatiling nakatayo. Dahil alam niyang hindi siya makakasabay kung patuloy na gagalaw ng ganoon si NC, gumamit si Yang Zhu ng isang panlilinlang. Itinuro niya ang likuran ni Mu at isinigaw na isa laban sa isa lang ang labanang ito. Hindi patas ang dalawa laban sa isa. Sa totoo lang ay lumingon si Mu para sabihan si Kang na huwag makialam, ngunit nakita niyang hindi man lang gumalaw si Kang mula nang kunin nito si Yongyang. Bago pa man mapagtanto ng bida na panlilinlang lamang iyon, mabilis na nakapunta si Yang Jo sa kanyang likuran at ginamitan siya ng rear choke. Huli na nang malaman ni Mu at hindi na siya makawala. Pinanood dito ni Kang nang may pag-aalangan, pagkatapos ay nakita ang pag-iba ng kulay ng mukha ni Enzo habang nagpupumiglas kaya nagsimula siyang lumapit sa kanila. Sinubukan niyang magsalita, ngunit dinudurog ni Yang Zhao ang kanyang lalamunan. Habang ilang hakbang na lang ang natitira, pilit na sumigaw si Mu. Huwag kang tumulong. Huminto si Kang. Hindi pa rin siya sigurado kung ayos lang ang bida, ngunit nakita niya ang pamilyar na ngising iyon, at sinabihan siya ni MC na huwag siyang tutulungan. Kahit na ganoon, nasa tunay na panganib si Mu. Pinipigilan ng pagkakasakal na dumaloy ang dugo papunta sa kanyang utak, at alam niyang maaari siyang mawalan ng malay anumang oras. Kahit na mayroon siyang plano. Bigla niyang pinalaki ang mga kalamnan sa kanyang leeg, pagkatapos ay isiningit ni Mu ang kanyang dalawang kamay sa puwang sa pagitan ng kanyang leeg at mga braso ni Yang Zhu at gumanti. Pinigan niya ito ng buong lakas. Hindi na kayanan ni Yang Zhu ang sakit kaya nakawala si Mu. Mas nagalit lang tuloy si Yang Zhu, dahilan para mas madali na siyang basahin, lalo pa ngayong pagod na siya. Ramdam ng bida na malapit nang bumigay si Yang Zhu. Mukhang isang malinis na tama na lang sa tamang bahagi ang tatapos sa kanya, at ikinuyom ni Mu ang kanyang kamao. Ilang araw bago nito, nagsanay si NC kasama ang dambuhalang guro. Sinabi sa kanya ng guro na ang porma ang pinakamahalaga, at ipinakita sa kanya ang mabibigat na squats, binuhat ang bar, at patuloy na bumababat tumataas habang nagpapaliwanag kung gaano ito kaganda para sa mga binti. Pinag-aralan ni Mo ang mga kalamnan ng binti ng guro at kung paano siya gumalaw. Pagkatapos ng set at maikling pahinga, nakita ng guro na naglakad siya palapit upang subukan ito mismo. Nagulat siya at tinanong kung seryoso ba ang bida, lalo na sa ganoon kabigat na timbang. Ngunit binuhat ni Mo ang bar mula sa rack at humakbang palabas. Kahit na nanatiling kalmado ang kanyang mukha, nanginig ang kanyang mga binti at bumaluktot palabas. Nang mapagtantong seryoso talaga si MC na isquat ito, sinubukan siyang pigilan ng guro, ngunit binaliwala lamang niya ito. Hindi siya nagpapakatanga. Mayroon lang siyang ibang paraan. May baliw na kontrol si Mo sa kanyang mga kalamnan, na higit pa sa kaya ipaliwanag ng sinuman. Kaya niyang igalaw ang kanyang katawan sa kahit na anong paraang gusto niya at gumamit ng teknik na nagpapalakas sa kahit anong grupo ng mga kalamnan na kailangan niya. Kaya rin niyang ilipat ang mga himaymay ng laman kung saan niya man gustuhin. Gamit ito, magagawa niya ang mga bagay na hindi kailanman magagawa ng mga normal na tao, tulad ng pagdurog sa isang bagay na kasinlaki ng Egyptian pyramids sa pamamagitan ng isang suntok. Matagal na niyang hindi ginagamit ang panlilinlang na yon, ngunit sa ngayon, ito ang pinakamagandang opsyon niya. Noon, sa mismong harapan ng guro, inilipat ni Mo ang laman mula sa kanyang mga braso papunta sa kanyang mga binti at nagsimulang mag-squat ng mas mabilis pa kaysa sa guro.
Ngayon ay inilipat niya ang mga himaymay mula sa kaliwa niyang braso papunta sa kanan, kaya lumaki ang naturang braso. Pinanood siya ni Kang at tinanong kung ayos lang ba siya, ngunit tinignan lamang siya ni Mu at inalala ang galaw na ginamit ni Kang noong una nilang laban sa klase. Ginaya niya ang teknik na yon at nagpakawala ng isang mabigat na suntok sa sikmura ni Yang Zhu, mas pinili ang lakas kaysa sa bilis. Itinaas ni Yang Zhu ang dalawang braso para sumalad, ngunit dumiretso lang ang suntok at bumasag sa kanyang depensa at nagpatumba sa kanya na parang nagdudurog ng malaking bato. Nakatayo si Mu sa ibabaw niya, nasisiyahan dahil nakapagpabagsak siya ng ganoon kalaking tao, pagkatapos ay napagtantong nanalo siya. Katulad ng ginawa niya sa iba, pinunit niya ang bahagi ng tainga ni Yang Zhu at minarkahan siya bilang kinapon. Kinalaunan, umuwi na sina Hijin at Daljin. Tinanong ni Hijin kung alam ba niya kung bakit palagi siyang pinupuntirya ng lalaking iyon. Humingi ng tawad si Daljin dahil nadamay na naman siya rito, pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang lahat, simula noong araw na iniligtas siya nito mula sa mga siga, at kung paano niya nabitawan ang kanyang pitaka habang tumatakbo. Ang kanyang student Yu ay napunta sa hindi malamang dahilan sa isang sanglaan, at nakakabit sa isang utang na 550,000 at isa na nasa ilalim ng kanyang pangalan. Kahit anong sabihin niya, tumanggi ang mga may-ari na maniwala na hindi siya ang humiram ng pera. Nagpatuloy siya tungkol sa kung paano niya nabawi ang kanyang at pagkatapos ay nakasalubong si Yang Zhu habang tumatakas. Pagkatapos marinig ang buong kwento, nagpupuyo sa galit si Hijin at tinawagan ang presidente ng klase. Kahit nagalit, nanatili siyang magalang at sinabing hindi siya makakapunta sa pagpupulong ngayong araw. Sa sanglaan, nag-uusap ang boss at ang tauhan niya nang biglang bumukas ang pinto at sumugod sa loob si Hijin. Lumingon ang boss nang naiinis, ngunit pinabagsak siya ni Hijin ng isang suntok at patuloy siyang binugbog habang nakatingin lang nagulat ang lalaking nakasuot ng itim na suit. At lihim na natutuwa dahil sa wakas ay nakatikim din ng ganti ang kanyang tarantado na boss. Kahit na ganoon, kinuha niya ang telepono at tumawag para humingi ng tulong. Dalawang naglalakihang lalaki ang sumugod para pigilan si Hijin at pabagsakin siya. Hindi man lang natinag si Hijin. Karaniwang kalmado siya, ngunit ang madilim na panig na konektado sa demonyong kinasusuklaman niya ay nagsisimula ng lumitaw at hindi pa niya ito napagtatanto. Subalit, ang dugong iyon ay nananalaytay pa rin sa kanya. Ang pinto na isinara nila para itago ang ingay ay nawasak nang may maihagis dito ang isa sa malalaking lalaki. Pinatumba ni Hijin ang lahat na halos walang nakuhang galos, pagkatapos ay pilit na inusisa kung bakit nila pinipilit ang kanyang kapatid na magbayad samantalang wala naman itong hiniram na kahit ano. Binalaan siya ng lalaking nakasuot ng lila na hoodie na huwag makialam sa kanila, ngunit hindi umaatras si Hijin. Sinabi niya na kung gagalawin pa nilang muli si Daljin, babalik siya para pagbayarin sila at pagkatapos ay umalis. Pagkaalis niya, isinumpa ng boss na pagsisisihan ito ni Hijin. Kalaunan, naglakad si Kang kasama si Mu na ginaganahan pa rin dahil sa pagbugbog kay Yang Zhu. Patuloy na nakatingin si Kang, saka tinanong kung paano nagawang palakihin ng bida ang isa nitong braso ng ganoon. Ngumiti ang bida at ipinakita sa kanya kung paano niya inililipat ang mga kalamnan mula sa isang braso patungo sa isa pa. Sinubukang gayahin siya ni Kang at kitang-kitang hindi niya magawa. Sinabi ni Mu na hindi pa rin siya natututong makipag-usap sa kanyang mga kalamnan. Magkakaiba ang bawat isa, kaya kailangan niya itong maramdaman ng paisa-isa. Pagkatapos ay nagpaliwanag pa siya. Kung naiintindihan mo ang bawat kalamnan at nagawa mo silang magkaisa, mapapasunod mo at makokontrol mo ang mga ito sa kahit anong paraang gusto mo. Mas lalo lang nitong ginulo ang isip ni Kang, kaya patuloy niyang sinubukan ito. Pagkatapos ay nagtanong si Yang Yang kung bakit ipinapamahagi ni MC ang kanyang mga sikretong dalaw. Nagkibit balikat lamang si Kense. Kung lalakas palalo si Kang, mas magiging masaya ang lahat, at ang mga mas mahihirap na laban ang makakatulong para mas mabilis siyang lumakas. Bukod pa roon, kailangan niyang maging sapat ang lakas para harapin si Lucifer. Pinaalalahanan siya ni Yang Yang na ang harang na gawa sa lupa sa palibot ng kanyang lupain ay malakas, kaya hindi rin naman makakapasok si Lucifer. Naniniwala pa rin si Mu na makakahanap ng paraan si Lucifer, at gusto niyang maging handa. Mula ngayon, sabi niya, puro pagsasanay na ito. Pagkatapos ay pinatawag ang bata na naka-purple hoodie ng tunay na boss, ang tiyuhin niya. Sinabi ng bata na maayos ang lahat at nagsimulang magmayabang tungkol sa kanyang loan scam at kung paano ito gumana. Ipinakita ng tiyuhin niya ang kanyang gintong ngipin at sinabing nagiging masyadong madaldal na ang bata. Takot ba siyang hindi niya mamana ang negosyo? Lahat ng negosyo ay may pinagdadaan ng hirap pero dismayado pa rin ang tiyuhin. Hindi man lang niya makontrol ang isang maliit na sanglaan na may mga gwardyang nakatalaga sa kanya. Kahit pa, hinayaan na muna niyang umalis ang kanyang pamangkin. Sa ibang palapag, ang tatlong tauhan sa sanglaan na binugbog ni Hijin ay hinubaran at binugbog ng tauhan ng boss dahil sa pagkatalo sa isang high schooler. Sinuntok niya ang lalaking blonde at inutusan itong buksan ang bibig bago naghulog ng asul na pildoras. Hindi yung ganoong klase. Kinalagkad ang lalaking blonde at binalaan na huwag itong idura o mamamatay siya.
Bumalik sa boss, isinama niya ang kanyang pamangkin pababa sa elevator, at ipinaliwanag na hindi masama ang naisip na negosyo ng bata. Ang problema nga lang ay mga mahihirap na estudyante ang target niya. Lumabas ang tiyuhin pagbukas ng elevator, at bumungad ang isang underground arena na puno ng daan-daang tao na naghihintay sa susunod na laban. Nakatitig lang ang batang naka-purple hoodie, gulat na gulat, habang sinasabi ng tiyuhin na ang tunay na pera ay galing sa mga malalaking laban. Isang mandirigma ang pumasok, at sinabihan siya ng tiyuhin na manood ng mabuti. Kakaiba ang itsura ng katawan ng lalaki na may mga lila na ugat na gumagapang dito, at napagtanto ng pamangkin na ito ang blonde na empleyado, ang mismong lalaki mula sa kanyang sanglaan, ang pinilit na lumunok ng asul na pildoras. Parehong pumasok ang dalawang mandirigma sa arena, hinawakan ang braso ng kalaban, at inihagis. Sinubukan ng kabilang lalaki na harangan ito, ngunit tumagos ang suntok at agad na bumali sa kanyang mga buto. Sumigaw siya, ngunit bago siya makaganti, isa pang suntok mula sa kabilang gilid ang sumira sa kanyang mukha. Tuwang-tuwa ang lalaking blonde sa lakas at halos hindi makapaniwala na kanya talaga ito. Mula sa e-seats, pinanood ng CE at ng kanyang pamangkin ang walang awang massacre. Naglabas ang CE ng isa pang asul na pildoras at sinabing ang isa nito ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang pumili kung sino ang mananalo sa anumang laban, pagkatapos ay iniabot ito. Nakatitig lang ang bata rito, iniisip kung gaano kadali niyang matatalo si Mu gamit iyon. Sa hirin, itinuloy ng bida ang kanyang pagsasanay at tinapos ito gamit ang squats. Ibinalik niya ang bigat at umatras, mas malaki na ngayon ang kanyang katawan at litaw na litaw ang mga ugat. Mukhang ilang taon na siyang nagbubuhat. Sinabi niyang ang sarap sa pakiramdam ng set na yon. Nanginginig sa lakas ang buong katawan niya. Nakatitig lang ang kanyang guro, gulat na gulat, at sinabing nakakita na siya ng maraming IV addict, ngunit wala pang nagpalaki ng katawan ng ganoon kabilis. Nagsimula siyang mag-isip kung may ginagamit bang bawal na gamot si Mu. Sinabi ng NC na mahina siya, pero pinutol siya ng guro at nagsimulang magbabala tungkol sa droga. Tumigil lang siya nang inulit nito, sinabi kong mahina ako. Wala pa rin siya sa kalingkingan ng lakas para labanan si Lucifer. Ngayong mas malaki na, naglalakad si Mu kasama si Yongyong sa tabi niya, dala ang itinuro sa kanya ni Kim, sinagot ito, idiniin sa tainga ng bida, at sinabihang sagutin ang tawag. Nagsimulang sumigaw si Kim, nagtatanong kung nasaan siya, at kung bakit hindi nakita si Yongyong mula pa noong nakaraang linggo. Hindi masyadong nagpaliwanag ang NC. Sinabi lang niya na pumunta siya para tingnan kung gaano kaepektibo ang kanyang pagsasanay. Saka bumalik sa parehong eskinita kung saan binugbog siya ng nakakainis na batang babae. Naroon na naman ang dalawang babae, masaya, dahil sa perang nakuha sa 8 mandirigma at mga donasyon sa stream, hindi alam na nahanap na sila ni Mu. Sumigaw siya. Lumingon sila at mumiti siya. Matagal tayong hindi nagkita. Napatalon si Kim Jong-go at sinabing siguro ay hindi sapat ang lakas ng pagtama niya rito noon at saka sumugod. Hindi gumalaw ang bida. Hinayaan niya itong lumapit at tulad ng nakaraan, tumalon ito at ibinaon ang tuhod sa kanyang dibdib. Akala niya ay sapat na yon, ngunit pagbagsak niya, napaatras lang ng isang hakbang si Mu, habang nasa bulsa pa rin ang mga kamay nito. Tinanong siya ni Yongyong kung ayos lang siya, at ibinigay ng NC ang pamilyar niyang ngiti. Ayos lang siya. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginawa ang dati niyang pagkakamali. Nakahanda na siya at pinatigas ang parteng iyon. Dati, kulang siya sa kalamnan para saluhin ito, pero hindi na ngayon, kaya halos hindi masakit ang tuhod nito. Pagkatapos saluhin ang unang atake na yon, nagseryoso na siya. Sumugod siya habang nasa ulo niya si Yongyong. Gamit ang kanyang bagong lakas, mabilis siyang lumapit at nagsimulang magpakawala ng mga suntok. Alam na ni Mu ang pinagkaiba ngayon. Siya na ang mas malaki sa pagkakataong ito. Hindi tulad ni Yonjo, hindi siya nabigyan ng pagkakataong makahinga. Sinalpok niya ng malakas na sipa ang tagiliran nito, at naramdaman itong tumama, lalong lumapad ang kanyang ngiti. Ngunit sinalo nito ang kanyang paa sa ere, at galit na ito ngayon. Hindi lang dahil sa sipa, kundi dahil umaakto siya na parabang mahina ito dahil mas maliit siya. Idinaiti niya ng diretsyo ang siko nito sa kanyang tuhod, pinupuntirya ang pinakamasakit na parte. Kahit pa ganoon, hindi siya natumba, at malinaw na nagbago siya mula noong huli nilang laban, kaya hindi na siya nagpigil. Sumugod siya at sinalpok ng siko ang panga nito, sinundan ng pataas na siko sa isa pang bahagi ng panga, at saka umikot at ibinaon sa kanyang tagiliran ang pangatlong siko, ibinuhos ang lahat ng lakas doon. Tumama ang lahat ng iyon, pero nakatayo pa rin si Mu. Nanginig ang kanyang kumpiyansa nang makita ang parehong nakakakilabot ng ngiti. Sinamantala niya ang pagkakataon at hinawakan ito sa kwelyo tulad ng ginawa ni Yonjo sa kanya saka inihampas siya pababa. Sumisid si Mu para durugin ang mukha nito, ngunit nakaiwas siya sa huling segundo. Pagkatapos ay iniba ng bida ang direksyon ng kanyang lakas, ngunit hindi lang iyon. Bago pa man tumama, binago niya ito, inilipat ang lakas mula sa mga binti patungo sa itaas na bahagi ng katawan at idinagan sa kanya gamit ang isang body slam. Tumilapon siya patalikod at tumigil lamang nang bumangga sa matangkad na babae na sumalo sa kanya.
Nag-aalala para sa kanyang kaibigan na mas mataas ang ranggo kaysa kay Yonjo, pumasok ang matangkad na babae. Sumugod siya kay Mu at nagsimulang pakawalan muli ang mahahabang sipa nito. Hinarang ng NC ang mga ito at nagpasya na piliting makapasok. Lumusob siya at nagpakawala ng buong lakas na suntok diretsyo sa mukha nito. Ngunit sumingit ang mas maliit na babae sa huling sandali at inihampas ang siko sa kanyang mukha. Muntik nang mapunit iyon. Saka sabay na umatake ang dalawang babae gamit ang mga sipa at suntok, napaatras si Mu habang pilit na pinaninindigan ang posisyon. Kahit pa masasabi niyang nakatulong ang pagsasanay. Ilang araw ang nakalipas, hindi siya tatagal laban sa kanilang dalawa. Ngunit para tuluyang mabaligtad ang sitwasyon, kailangan niya ng bago. Tumingin siya kay Yongyong at sinabing nakahanap siya ng paraan para pahabain ang abot niya. Kaya't hinawakan niya si Yongyong sa buntot, inikot-ikot ito, at sumugod habang sumisigaw na 2-on-2 na ngayon. Sumugod si Mu sa mga babae gamit si Yongyong bilang sandata, hinahampas ang dalawang babae gamit ang butiki. Sinubukan niyang ihampas ulit ito, ngunit humakbang papasok ang maliit na babae at pinalsik si Yongyong mula sa kanyang kamay. Saka sila nagpalitan ng mga sipa at suntok habang gumaganti si Mu. Sinalo niya ulit sa hangin si Yongyong at nagpatuloy. Alam ng maliit na babae na kung may armas ka, madali kang masasalakay sa malapitan. Ang brasong may hawak nito ay nagiging walang silbi, kaya sumugod siya at nagbigay ng uppercut. Tumilapon si Yongyong mula sa hawak ni Mu, bumagsak sa matangkad na babae, at sinipa pa ito ng dragon kick. Samantala, pinatigas niya ang kanyang leg, kaya halos walang epekto ang uppercut, at sinagot niya ito ng headbutt. Halos agad na bumagsak ang maliit na babae. Nakasabit pa rin si Yongyong sa matangkad na babae, pero hinablot siya nito, inihagis, at pinatamaan ng malakas na sipa sa tagiliran ni Mu. Sa isang saglit, mukha itong matindi, pero wala itong epekto. Pinatigas niya ang kanyang tiyan. Hinawakan ng bida ang kanyang paa at inihampas ang kanyang siko sa tuhod nito, tulad ng ginawa ng maliit na babae sa kanya kanina. Sumigaw siya at sumipa ulit gamit ang kabilang binti. Sinalo rin yun ni Mu, inikot siya, at kahit mas gusto niya ang pag-atake kaysa sa mga hold, ginamit niya ito para sa nakaraan. Binaluktot niya ang parehong binti nito sa likod ng kanyang leg, iniiwan itong walang laban. Ginamit ni Mu ang sinaunang Egyptian joint lock. Sumigaw siya na malapit nang mabali ang kanyang mga binti at sumuko na. Saka siya nagmakaawa rito na tumigil na. Sumuko siya, at pinakawalan siya ni Mu at humakbang papasok para itumba siya. Ngunit nakawala siya, sinipa siya ng malakas, at tumalon pa atras. Nagtataka si NC kung sinusubukan pa rin itong lumaban. Habang kinakapan nito ang bulsa ng pandak na babae, sumugod si Mu, ngunit inihagis nito ang lahat ng pera nila sa kanyang mukha tulad ng isang smoke screen, at naglaho ang dalawa. Naiinis siyang hindi man lang niya ito nagalusan, kaya pinulot niya ang sombrero nito, at nagdesisyong gagawin niya ito sa susunod. Binuhat ng matangkad na babae ang pandak, sinasabihang gumising ito, pero tulog na tulog ito. Pagkatapos ay lumipat kay Yongyong, galit na sinira ng mga bully hunter ang mga plano niya. Sumumpa siyang papatayin niya sila at sinipa ang isang bato. Gumulong ito sa paanan ng isang tao. Tila isang ibon ang lalaki, nagpakilala siya bilang Guak Dejong mula Chukuhay at nagtanong kung sino ang bumubugbog kay Yongyong. Naiinis siya sa tono nito, pero sinabi lang ni Guak na gumagana pa ang bibig nito, at kaya pa nitong tumanggap ng ilang suntok. Hindi na tinag si Yongyong. Nadurog na si Guok ng pandak na babae, kaya kinwelyuhan niya ito. Nag-alangan si Guok, pagkatapos ay kinagat ang isang asul na tableta at nagsimulang tumawa, na lalong ikinagalit ni Yongyong. Umumbok ang mga ugat ni Guok at sumuntok si Yongyong, sinasabing tatanggalin niya ang bawat ngipin nito. Maya-maya, nakabulagta si Yongyong, nakasandal sa pader at bugbog sarado. Kinabukasan, naglalakad ang mga babae habang nagrereklamo tungkol sa pagbibigay kay Mu ng lahat ng pera nila at sa pagkawala ng sombrero. Tapos ay sumulpot si Guok. Nagtanong ang pandak na babae kung anong kailangan niya, at uminom lang si Guok ng isa pang asul na tableta. Nagbago ulit ang kanyang katawan. Nagsilabasan ang mga ugat niya sa buong katawan, at kahit ang mga mata niya ay nagsimulang magliwanag. Nakangisi niyang sinabing naubusan na sila ng swerte. May nagliwanag sa dibdib ni Guok, ikinakalat ang kakaibang kapangyarihang iyon sa katawan niya, at nagbago ang buong ugali niya. Mas naging bayolente siya at sinabing pagkatapos kay Yongyong, dudurugin din niya sila, at tapos na ang goteri. Siya na lang ang matitirang hari. Pagkatapos ay sinugod niya sila. Dumiretso siya sa pandak na babae. Muntik na itong hindi makaiwas, pero patuloy niya itong sinugod. Tumalo ng matangkad na babae at sinipa siya sa mukha, at sumunod ang pandak ng siko. Pareho silang nakaramdam ng tindi ng sakit, na parabang tumama sila sa matigas na asero, at hindi man lang umaray si Guak. Hinawakan niya ang binti ng matangkad na babae at sinuntok ito, dahilan para lumagutok ang buto. Bumagsak itong sumisigaw. Patuloy sa pag-atake ang pandak na babae, pero halos hindi matibag si Guok. Tapos ay hinawakan nito ang ulo niya. Tumingala ito at nagtanong kung ano ang ginawa nito sa sariling katawan, at inihampas niya ito sa lupa, na naging dahilan ng pagkahimatay nito. Habang nakatingin sa kanilang dalawa, tumawa siya. Ito ba ang antas ng Gotheri, nakakaawa?
Pagkatapos ay umalis siya, masaya na sa wakas ay nasabi niya ang linyang pinraktis niya noon nung mas malakas pa sila kaysa sa kanya. Kalaunan, nagulat siya sa kanyang boss at sinabing nakakabaliw ang tableta. Sa ganitong lagay, hindi niya inisip na may makakatalo sa kanya. Nagtanong ang boss niya kung tutuparin pa rin ba nito ang pangako niya. Sumagot si Goknang, dalhin mo kahit sino ang gusto mo. Tapos nagtanong siya kung bakit hindi rin uminom ng tableta ang boss, at natahimik ang boss. Ilang araw bago yon, ipinaliwanag ng C na tiyuhin ang tungkol sa mga tableta. Kapag mas malakas ang epekto, mas malala ang side effect. Magiging bayolente ang personalidad mo, at kung masosobrahan, maaari talagang sumabog ang tao. Sa kasalukuyan, gumawa ng palusot ang boss tungkol sa halamang gamot. Nagtanong si Guak kung ano ang kinalaman nun sa lahat, pero nagpumilit ang boss na meron, at umalis sila. Nagpakita pagkatapos si Mu bitbit ang malalaking binti nitong sinusubukang alamin kung saang paaralan nag-aaral ang mga babae. Gusto niya ng rematch. Kinabukasan sa paaralan nila, nakipag-usap si Mu kay Kim. Sinabi nito sa kanya na galing ang mga babae sa Whistle High at iginuhit siya ng mapa. Bilang kapalit, nakasama niya si Yongyang sandali, na lubos na ikinatuwa niya. Pero nang hilingin ng bida na iguhit pa siya ng isa, tinawag siya nitong boomer at sinabihan siyang gamitin ang kanyang telepono. Lumabas si Mu kasama si Yongyang, at umakto si Yongyang bilang kanyang yes na gumagabay sa kanya papunta roon. Pagdating niya, nakita ni Ensu ang matangkad na babae. Napansin din siya nito at nakita ang sombrerong ibinalik niya. Pagkatapos ay dinala siya nito sa klinika sa kwarto ng isa pang babae. Nakakapanibagong makitang pinapasok nila siya pagkatapos nilang subukang patayin ang isa't isa kahapon. Ipinaliwanag nito na nadurog ang pandak na babae ng isang psycho na umatake sa kanila. Inireport niya ito sa pulis at simula noon ay hindi na ito nagpakita sa paaralan. Ang pangalan niya ay Gok Dajeon. Tapos may dumaing sa likod ng kurtina. Lumingon sila. Hinawi ito ni Mu at nandun si Yongyong, bugbog sarado ng mas malala pa noong huli niya itong nakita. Sinumpa niya si Gok Dajeon at hinimatay, at sumigaw ang isang nurse na na-shock ang pasyente. Pagkagising ni Yongyong, hindi pa rin niya gusto si Mu pero nagsalita siya. Sinabi niya na uminom si Gok ng kakaibang droga at naging napakalakas. Siya dati ang pinakamahinang gotori, at ngayon siya na ang pinakamalakas na lalaking nakalaban ni Yongyong. Nakikinig ang bida, halatang nasasabik na may bumugbog kay Yang Jo ng ganoon kalala at nagtanong kung saan siya matatagpuan. Sinabi ng babae na walang nakakaalam kahit na ang mga pulis. Kaya nagpa siya si Mu na hanapin siya ng mag-isa. Bumalik sa paaralan, may bitbit na mga kahon si Ense, habang sinasabi sa kanya ng Hope na guro na gawin itong totoong kaugalian, pero nasa ibang lugar ang isip niya, natigil kay Guak. Samantala, naglakad si Guak sa likod niya, nakikipag-usap sa telepono sa isang taong sinasabihan siyang mag-ingat at ihinto ang pagsasabi sa buong mundo na gumagamit siya ng droga. Sinabi ni Guak na huli na ang lahat, umakyat, at pumunta sa silid-aralan na kanyang hinahanap. Nakaupo lang doon si Hee-jun nang makilala siya ni Guak mula sa litratong ibinigay ng boss niya, uminom ng tableta, sumugod, at sinabi sa kanya na mamamatay siya ngayon. Pagkatapos ay binuhat niya ang isang desk na may nakaupo pang estudyante at ibinato ito kay Hee-jun. Nakaiwas si Hee-jun at lumipad ang desk sa bintana. Walang nakakaalam kung sino ang baliw na ito, at nagsimulang sumigaw ang mga estudyante na tatawag sila ng guro. Nagtataka rin si Hee-jun nang sugodin siya ni Guak at basagin ang kanyang kaliwang braso, inihampas siya sa mga locker. Bumaon ang susunod na suntok sa bakal. Kung tumama yon, magiging masama ang abutin. Sinabi ni Hee-jun na ituturing itong self-defense at naghanda. Binaon niya ang suntok sa tiyan ni Guak at sinundan pa ng maraming tira. Tumigil si Guak at mukhang gumagana ang mga atake bago tumawa at sinabing nakakakiliti lang ito. Kaya in-uppercut siya ni Hee-jun at tinawag siyang psycho. Sinalo ito ni Guak sa baba at sinabing medyo masakit iyon. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Hee-jun at pinisil ito hanggang sa madurog. Namilipit sa sakit si Hee-jun habang nanonood ang klase. Nandoon din si Nakang at Daljin. Nagtanto ni Daljin na ang kuya niya ang nakikipaglaban at totoong inihagis niya ang kanyang mga tsinelas kay Guak na parabang makakatulong yon. Lumingon sa kanya si Guak at sinigawan niya itong bitawan si Hee-jun. Sinabi ni Guak na hindi pwede pagkatapos ay inambahan siya. Humakbang papasok si Kang, hinarang ito, at nagtanong kung anong sa tingin niya ang ginagawa niya habang pilit namang kumawala ni Hee-jun sa pamamagitan ng pagdiin ng kanyang siko sa braso ni Guak. Bumitaw si Guak at sumigaw si Hee-jun na ang paghawak sa kapatid niya ay lumagpas na sa linya. Pagkatapos ay sabay nilang sinugod ni Kang si Guak. Narinig ng Hope na guro na may gulo sa silid-aralan ng third year, kaya agad siyang tumakbo roon. Nakuha nito ang atensyon ni Mu. Hinding-hindi niya palalampasin ang isang laban. Binitawan niya ang pakete at nagtungo roon. Sa loob ng bag niya, biglang nakatutok si Yongyang, sinasabing nararamdaman niyang tumutunog ang kanyang magic radar. Pagbalik sa silid-aralan, nagtulungan si Nakang at Hee-jun laban kay Guak. Unang inatake ni Guak si Kang para pabagsakin ito, pero nailagan ni Kang ang lahat. Panay lang ang tira ni Guak ng purong lakas, at lalo lang siyang naiinis dahil doon. Kaya sinubukan na lang niyang sunggaban si Kang.
Tapos tinamaan siya ni He mula sa likod ng sipa sa loob ng hita niya at napaluhod si Kang. Lumingon siya at tinuhog ni Kang ang dalawang daliri sa mata niya, sabay sabing mag-focus siya. Kahit gaano ka pakalakas, palaging may kahinaan, sabi ni Heejin, at patuloy nila siyang inatake. Napuno na si Gok, na-realize niyang natatalo na siya, kaya kumawala siya. Tapos may nakita siya at mabilis na tumakbo papuntang pinto. Akala ng mga estudyante sila ang habol niya, pero huminto siya sa harap ng dealer niya at nagmakaawa para sa isa pang tableta. Tinanong siya ng kalbong lalaki kung bakit inilalantad siya nito sa harap ng lahat. Patuloy na nagmakaawa si Gok para sa isa pa, sumusumpang hulihin niya si Heejin tulad ng inutos sa kanya. Nagalit ang kalbo dahil nilaglag siya ni Gok, at namukhaan siya ni Heejin bilang ang manyak na nagtangkang mang-scam sa kapatid niya. Pagkakita sa masamang tingin ni Heejoon, isinampak ng kalbo ang isang tableta sa bibig ni Gok at sinabing huwag palpakin ito. Sabi ni Gok walang problema. Humakbang palapit si Heejoon at binalaan silang huwag siyang baliwalain. Kung patuloy nila siyang gagalitin, hindi niya maipapangako kung anong susunod na mangyayari. Sabi niya binalaan na niya sila sa pawn shop, pero bago siya matapos, tumilapon siya pabalik na ikinagulat ni Kang. Humampas si Heejun sa pader, at sunod na inihagis din si Kang. Umangat ang lakas ng mutant at naging ganap na lilang halimaw. Nag-alala si Daljin sa kuya niya at sinubukang lapitan ito, pero inabot siya ni Gok. Tapos hinawakan ng maskuladong guro ang kamay niya at sinabing ang pagbubuhat ng weights ay hindi dahilan para manakit ng estudyante at oras na para sa isang leksyon. Sinubukan siyang pigilan ng guro gamit ang lakas, pero pinisil pabalik ni Gok at binali ang mga daliri niya. Tumakbo palabas ang guro na sumisigaw ng pulis at naglakad papasok si Mu. Sinabi ni Yongyang sa bida na yon ang mutant na lalaki. Nararamdaman niyang umaapaw ang mana mula sa kanya. Nakita ng kalbong lalaki si Yongyang, ang collateral niya, at sumugod para dakmain ito. Sa halip, naapakan niya ang tsinelas ni Daljin, nadulas at sumubsob ang mukha. Hinawakan ni Mu ang makintab niyang ulo at binagsakan siya ng siko, pero hindi pa rin yon sapat. Napamura ang kalbong lalaki at inutusan si Gok na pabagsakin si Mu. Sabi ni Gok, sige, sabay tira. Nakatayo lang ang bida at hinihintay ang unang tira para maging opisyal ang laban. Hindi man ito ang pinakamatalinong galaw, pero bago pa man tumama, nawala ang power-up ni Guat. Hinigop na pala ni Yongyang ang mana niya papunta sa isang maliit na orbe. Ngayong simula na ang laban, binugbog ni Mu si Guats habang nanonood si Yongyang. Sabi ni Yongyang pamilyar ang mana na ito. Nakabulagta na si Guats at nagreklamo siyang masyado itong mahina para maging masaya. Tapos sinabihan niya si Yongyang na ibalik ang mana. Ginawa ito ni Yongyang pero binalaan siya na hindi ito normal na mana. Tinanong ni Mu kung ano yon at sabi ni Yongyang sobrang dalisay at lakas nito kaya galing lang ito ng direkta sa isang Diyos. Kung hindi, walang mana sa mundo. Naisip ng bida na matagal na panahon na simula noong huli siyang nagkamana, kaya malamang may ibang Diyos na nakikialam sa mundo. Tinanong ni Mu kung sa kanya ba yon, at nahihiyang inamin ni Yongyang na. Tapos bumangon ang malaking lilang halimaw, nakatitig ng masama sa kanila na parang gusto pa ng resbak. Mga 1,000 taon na ang nakararaan sa banal na mundo, nakalaban ni Mu ang Diyos ng mga Cyclops. Nainis ang higanteng Cyclops dahil pilit siyang kinakalaban ng bida. Ibinato niya ang kanyang armas ng sobrang lakas na kayang wasakin ang lupa. Pero bigla itong nabiyak at nakatayo ang bida sa ilalim na walang dalos. Tapos bumato si Mu ng isang suntok na tuluyang bumura sa Cyclops at sa armas niya ng sabay. Bumalik ang Cyclops sa normal niyang anyo at sinabihan ang bida na huwag na siyang abalahin. Sabi ng bida titigil siya kung bibigyan siya ng Cyclops ng totoong laban, tapos umalis siyang hindi na kontento at sinabing babalik siya. Para pasayahin siya, nakaisip si Yongyong ng napakagandang ideya. Nagbaba si Yongyong ng malaking bato mula sa mundo. Dinurob niya ito hanggang maging pulbos gamit ang mahika, tapos nagluwa ng kakaibang likido, inihalo ito, diniin ng maigi, at selyado ng mahika para tapusin ang ginagawa. Sa huli, idinagdag niya ang pinakamalakas na bahagi. Sinabihan niya si Mu na bigyan lang ng kaunti ang mga kalaban bago maglaban dahil sobrang siksik nito sa kapangyarihan. Ipinakita pa niya ang tamang sukat, pero kinuha pa rin ni Mu ang buong tipak. Siyempre, ginawa niya. Saka kumaripas pabalik sa Cyclops. Wala nang nagawa si Yongyang kundi mag-alala, at halos agad-agad, tumilapon ang bida ng may napakalaking ngiti. Tuwang-tuwa siya rito. Di hamak na mas malakas ang Cyclops, at naglaban ang dalawa sa buong lupain nito. Kahit na, nanalo pa rin siya. Bumagsak ang Cyclops sa masa, at lumipad ang Magic Stone papunta sa munting mundo, pero hindi makapasok dahil Diyos lang ng mundong iyon ang makakaapekto rito. Tumalbog ito sa ilong ni Yongyang at nahulog sa lupa. Ganyan napunta ang mahiwagang masa rito. Balik sa klase, sinabihan ni Mu si Yongyong na ang galing ng ginawa niya. Tapos umatake ang higante, pero umiwas ang bida at pinuno ng lakas ang kaliwang braso niya na nagpatilapon sa mutan. Kahit si Mu inaming matigas ang lalaking to. Masakit ang kamao niya. Patuloy na umatake ang mutan tapos ibinagsak ang dalawang kamao na nagpayanig sa buong paaralan na parang lindol. Nawalan ng balanse ang mga estudyante habang nayayanig ang gusali.
Nawala siya sa balanse, kaya hinawakan ng mutant ang balikat niya at ibinangga siya sa pinto, kaya napunit ang damit niya. Sumigaw si Yongyang, tinatanong kung ayos lang siya. Sa halip, tinanong ni Mu kung gaano katagal na lang ang natitira sa mutant. Tiningnan ni Yongyang ang mana. Mga 5 minuto. 5 minuto na lang. Sabi ni Yongyang, patagalin pa ang oras para humina ito, pero may pinag-aalala si Mu. Matapos ang 5 minuto, hindi na niya ito makakalaban pa. Kaya sabi ng bida, tatapusin na niya ito sa loob ng 5. Sa ibang lugar, nagtatrabaho ang tiyuhin sa kanyang basement gamit ang masa ng magic stone ni Yongyang. Nagbiyak siya ng isang piraso gamit ang martilyo sabay sabing sapat na muna iyon. Pinunit ni Mu ang kanyang sando at naghanda. Alam niya na kung direkta siyang makikipagpalitan ng suntok, bibigay ang katawan niya. Pero kung masasabayan niya ang halimaw sa isang pagkakataon, mananalo siya. Sa paglipas ng panahon, lumaki ng husto ang kanyang mga kalamnan na nakapagpabagal sa kanya, kaya natutunan niya kung paano panatilihin ang lakas ng hindi nawawala ang bilis. Isang paraan na ginagawang masiksik ang mga kalamnan habang pinapaliit ang mga ito. Sa kanyang anyong Diyos, kaya niya itong i-compress ng 150,000 beses. Dito, ginawa niya ito ng minsan, pinapalakas ang isang bahagi ng hindi bumabagal o masyadong lumalaki. Binalaan siya ni Yongyong na may paparating na suntok. Halos hindi ito naiwasan ni Mu, pinaliit ang isang braso, at lalo pang pinalakas ang kanyang kanang braso. Nakompress niya ito sa pangalawang pagkakataon, tapos hinawakan siya ng halimaw at inihagi sa pader. Malakas na bumangga si Mu pero hindi siya sumuko. Tumulak siya at kinompres ang kanang braso niya sa pangatlong pagkakataon. Sumugod ang halimaw at nagsimula silang magpalitan ng suntok. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao at sa sobrang lakas ng epekto, nabasag ang mga bintana. Napaatras ang halimaw, kumikirot ang kamay, nagulat na kaya siyang sabayan ni Mu. Nagbanggaan ulit sila at unti-unti siyang nakakalamang. Ang parehong lakas ay tumatama ng mas matindi kapag nakapokus ito sa isang mas maliit na punto. Yan ang diskarte ni Mu. Sabi ng halimaw patas lang sila, pero sabi ng bida hindi. Siya ang nananalo. Nang malapit nang maubos ang 5 minuto, binaon ni Mo ang isang suntok sa sikmura ng halimaw at pinatalsik ito sa pader. Bumagsak ang halimaw sa lupa sa labas. Pinanood ng mga pulis at ng gurong tumawag sa kanila ang pagbagsak nito sa mismong paanan nila. Lumiit pabalik ang halimaw at nagsimulang sumigaw ang mga tao para humingi ng ambulansya. Pagbalik sa loob, tinignan ni Mu ang butas na ginawa niya at napansin ang kalbong lalaki na sinusubukan na namang kunin si Yongyang. Hindi makapaniwala ang kalbo na natalo ni Mu ang halimaw na yon. Hinila niya si Yongyang at sinabing iyon ang pinakamahina. Sa susunod, magdadala siya ng mas malakas para kunin ang ulo ng bida. Bumaba si Yongyang na nagkukunwaring ayos lang at sinabing kung may mana lang siya, tapos na ang payasong yon. Tapos tinignan niya ito na napaluhod sa isang tuhod at mukhang pagod na pagod. Pero ang totoo, nasasabik na si Mu ngayon dahil alam niyang may mas malakas pa. Inutusan niya si Yongyang na iluwa ang healing orb na itinabi nila dahil handa na siya sa susunod na laban. Samantala, dinudurog pa ng tiyuhin ang magic stone para maging pulbos at gumawa pa ng mga tableta. Pumasok nang nagmamadali ang tangang kalbo niyang pamangkin para humingi pa. Nagtaka ang tiyuhin kung paano niya ito naubos agad at sinabi ng pamangkin na kailangan ng bawat halimaw ng hindi bababa sa 3. 2 lang ang nakuha nung huli at natalo pa rin. Natigilan ang tiyuhin. Halos hindi siya makapaniwala. Habang bumabagsak ang mga katawan sa labas ay naghanda sila, at dahan-dahang bumukas ang pinto. Nandoon si Mu at hinahanap ang susunod niyang makakalaban. Tinanong ng tiyuhin kung paano siya nakapasok gayong may mga gwardiya sa labas. Sinabi ni Mu na itinumba na niya sila at tinanong kung nasaan ang mas malakas.